Sa gitna ng madugong digmaan, ang pagtataksil sa kanyang pinagkakatiwalaang general, at ang itim na mahika na ginamit ng mga kaaway ay naging sanhi ng pagkawala ng lahat kay Prinsipe Arsalan. Nang mawala ang kanyang ama or ang kanyang hukbo, ang binatang prinsipe ay walang magawa na gumagala sa kanyang kaharian kasama ang ilang napiling mga kaalyado. Ngunit pagkatapos na makita ang paghihirap ng kanyang mga tao, nagpasya siyang iligtas ang kanyang bansa at sama-samang i-rally ang pinakanakamalakas na hukbo upang makipagdigma laban sa kanyang mga kaaway. Bata pa lang siya ay hindi na siya pinapansin ng kanyang mga magulang, dahil isa siyang walang silbing tao. Ni hindi niya magamit ng maayos ang kanyang espada, taliwas sa kanyang ama, si Andr, ang mandirigmang hari ng Parsian, na nakikipaglaban sa mga kaaway sa harapan, habang ang kanyang ina, si Reyna Taham, ay tumitingin sa kabisera. Sa halip na matutong maging isang mabuting prinsipe, ang munting lalaki ay lumabas upang makipag-usap sa mga naalipan na bilanggo at matuto tungkol sa labas ng mundo. Sa isang ganoong paglalakbay, nakarinig siya ng kaguluhan at napansin niya na isang bilanggo ang nangbihag ng isang lalaki. Pinabagsak ng bilanggo ang bantay at sinabihan si Arsalan na lumayo, ngunit nagboluntaryo siyang maging bihag niya. Di nagtagal, kinaladkad ng lalaki si Arsalan sa lungsod, at sinundan sila ng naguguluhan na mga sundalo. Si Arsalan ay may IQ ng gaya sayo, kaya masunurin niyang sinundan ang bilanggo at iniligtas pa siya mula sa pagkahulog sa kasawian. Pagkatapos nito, narating nila ang mga pader ng lungsod, kung saan nagsalita ang lalaki ng masama tungkol sa kaharian para sa pagpapahintulot sa pangangalakal ng alipin. Sinasabi niya na ang mga tao ng Lusitania ay sumusunod sa isang Diyos na nagngangalang Lincoln, na nagpahayag na ang lahat ng tao ay pantay-pantay, at tungkulin nilang labanan ang mga mababang buhay na talunan na hindi naniniwala kay Lincoln at panatilihin ang mga alipin. Ramdam ni Arsalan ang puot sa kanyang mga salita, na pagtatanto na maaaring humantong ito sa isang mapanganib na digmaan. Habang abala siya sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito, pinalibutan sila ng mga sundalo, at nagpasya ang lalaki na tumalon sa pader kasama si Arsalan. Nahulog sila sa ilog sa ibaba, at sa sandaling iyon, isang general na nagngangalang Daryl ang dumating doon at handang atakihin ang lalaking Lusitanian na tumatakas sakay ng isang kabayo. Sinisigawan siya ni Arsalan na huminto, na hindi tumama ang pana. Galit niyang tinanong si Arsalan kung bakit niya ito pinigilan, ngunit hindi maibigay ni Arsalan ang anumang dahilan. Nagsisimula silang bumalik, at ang entitled na si Arsalan ay naiisip lamang ang tungkol sa mga salita ng lalaki, iniisip kung sino ang magpupunas sa kanyang sarili tuwing umaga kung hihinto sila sa pagpapanatili ng mga alipin. Pagkalipas ng 3 taon, sinalakay ng hukbo ng Lusitanian ang kanilang kaharian, at dahil si Arsalan ay 14 na, kailangan niyang pumunta sa larangan ng digmaan upang patunayan na siya ay isang tunay na lalaki. Isang general na nagngangalang Carlo ang nasa tabi niya para gabayan siya. Sa sandaling iyon, ang agila ni Arsalan ay lumapit sa kanya, at nalaman niyang basa ang mga balahibo ng agila, kahit na ang panahon ay kasing tuyo ng aking DM. Kaya, nagpasya si Carlo na subaybayan ang lugar sa unahan. Sa lumalabas, ang lugar sa unahan nila ay natatakpan ng makapal, hindi likas na hamog na lubhang humahadlang sa visibility, ngunit sinabi ni Supreme General Verez sa prinsipe na hindi nila sapat na masasakop ang kanilang mga kaaway mula roon. Sa sandaling iyon, dumating ang isang sundalo mula sa kampo ng hari at ipinaalam kay Verez na ang kanyang pamangkin, si General Daryl, ay nagpagalit kay Haring Andrew sa pamamagitan ng pagmumungkahi na sila ay umatras. Sa kampo ng hari, sinubukan ni Daryl na kumbinsihin si Andrew na ang hukbo ng Lusitania ay naglagay ng bitag para sa kanila, dahil dapat nilang malaman na hindi nila kayang talunin ang hukbo ng Parsian sa isang patas na laban. Naniniwala siya na kung magpapatuloy sila sa hamog, mahuhulog sila mismo sa bitag ng kaaway, ngunit sinabi ni Andrew na puputulin niya ang kanyang sariling mga bola bago siya umatras mula sa isang labanan. Pinarusahan niya si Daryl sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya ng kanyang titulo bilang isang general, at dumating doon sina Arsalan at Verez. Hinayaan ni Andrew si Daryl na manatili sa hukbo bilang isang sundalo nang humingi ng tawad si Verez sa ngalan niya, at pagkatapos ay sinabi kay Arsalan na hindi siya kailangan dito. Nang umalis kaagad si Arsalan patungo sa kanyang batalyon, nagreklamo si Daryl na dapat maging mas mabait ang hari sa kanyang nag-iisang anak. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hiniling ni Verez sa kanya na manampan ng katapatan kay Arsalan ng personal dahil kakailanganin ito ng binatang prinsipe sa hinaharap.
Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimula ang labanan, at binigay ni Andrea ang utos na manguna. Ang kinakabahan na si Arsalan ay sumunod din sa kanyang pangunguna at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod, ngunit ang mga tropa ng Parsian ay nahulog sa isang malaking hukay na puno ng nasusunog na langis. Ang mga sundalo ng kaaway ay nagpaputok ng mga palaso patungo sa kanila, at ang nasindak na si Arsalan ay pinapanood ang kanyang mga sundalo na nasusunog. Ang natitirang mga tropa ay nagpasya na baguhin ang kanilang direksyon, ngunit sila ay nasa para sa isa pang pagkabigla, dahil pinalibutan na sila ng mga archer ng Lusitania. Nang makita na sila ay inaatake mula sa lahat ng panig, pinilit siya ng mga tapat na sundalo ni Arsalan na tumakas patungo sa kaligtasan. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay naabutan siya ng isang kalaban na sundalo at ibinagsak siya. Hinatake niya si Arsalan gamit ang isang sibat ngunit nagawang ipagtanggol ng prinsipe ang kanyang sarili at pagkatapos ay tinusok ang kabayo upang ibagsak din ang kaaway sa lupa. Ang kalaban na sundalo ay sumugod upang harapin ang isang huling atake sa kanya, ngunit pinamamahalaan ni Arsalan na ipasok ang kanyang espada sa kanyang puso. Nasawi ang kalaban na sundalo, ngunit ngayon ay nalulungkot si Arsalan na nakapaslang siya ng isang tao. Nagsimula siyang gumala sa larangan ng digmaan, nasugatan at nataranta, na humihingi ng tulong. Bigla niyang narinig na tinatawag siya ni Carlo. Agad siyang tumugon, at nakita niya ang general na pinamumunuan ng isang grupo ng mga sundalong Lusitanian patungo sa kanya. Si Arsalan ay walang oras upang irehistro na si Carlo ay isang taksil dahil kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang mga pag-atake. Tinanong siya ni Arsalan kung bakit niya ito ginagawa, ngunit tumawa lang ang traidor at sinabing may mga personal siyang dahilan. Natambo si Arsalan na walang pag-asang mabuhay, ngunit biglang dumating roon si Daryl na nakasakay sa kanyang napakagandang itim na kabayo at walang kahirap-hirap na natalo ang lahat sa kanyang paraan, habang nagmamadali siyang iligtas ang prinsipe. Sa isang sulyap lang sa larangan ng digmaan, naiintindihan ni Daryl na pinagtaksilan sila ni Carlo. Tinanong niya kung bakit gagawin iyon ng isang tao sa kanyang kalibre, at sinubukan siyang hikayatin ni Carlo na sumali sa kanilang panig. Bigla siyang inatake ni Daryl at pinaslang ang mga sundalo ng Lusitania sa kanyang paraan bago makipagsagupaan ng mga espada kay Carlo, na napagtanto na hindi siya match sa pinakadakilang mandirigma ng Parsian. Umatras si Carlo, at nagpa siya si Daryl na ay escort ang prinsipe sa kaligtasan sa halip na habulin siya. Samantala, nakatanggap ng balita sina Andrea at Verez na dalawa sa kanilang mga general ang bumagsak habang hindi nila maabot ang iba. Napagtanto ni Verez na hindi sila maaaring manalo sa digmaang ito ngayon, at nakikiusap siya sa hari na mag-utos ng pag-urong. Matatag si Andrea sa pagkasawi tulad ng isang mandirigma, ngunit ipinaalala ni Verez sa kanya ang mga kakilakilabot na mangyayari kung ang kanilang kabisera at ang reyna ay mahulog sa mga kamay ng kaaway. Nilunok ang kanyang pride, nagdeklara si Andre ng pag-atras at hiniling na patunugan ang mga busina upang alertuhan ang buong hukbo tungkol dito. Gayunpaman, si Carlo ay nagtanim ng higit pang mga espesyaliya sa hukbo, at pinaslang nila ang mga may hawak ng mga busina at nagsimulang sumigaw na ang hari ay tumakas. Ang balita na ito ay kumakalat na parang apoy at sumisira sa moral ng hukbo at mga natitirang general, ngunit patuloy pa rin silang lumalaban upang pigilan ang kaaway sa pagsulong. Samantala, nagpapahinga si Andre at ang kanyang kasamahan sa isang lugar na sa tingin nila ay ligtas nang bigla silang pinaulanan ng mga palaso, na ikinasawi ng karamihan sa mga sundalo at lubhang nasugatan kapwa sina Andre at Verez. Nang huminto ang mga araw, ang Lord Silvermask, isang guest general ng hukbo ng Lusitania at ang mastermind ng labanang ito, ay dumating. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, sumugod si Verez upang talunin ang pinuno ng kaaway at makakuha ng landas para sa hari. Ang mga ordinaryong sundalo ay walang kapantay sa matandang general, at mabilis niyang tinapos silang lahat. Gayunpaman, nang tumalon siya sa naka-silver mask, binasag ng general ng Lusitania ang kanyang espada at pagkatapos ay ginawaran siya ng isang malakas na pag-atake. Natigilan si Andre nang makitang nasawi ang pinakamagaling na mandirigma sa kanyang hukbo, at pagkatapos ay idineklara ni Silver Mask na 16 na taon na siyang naghihintay para makapaghiganti bago niya siya atakihin. Samantala, pinangunahan ni Daryl ang prinsipe sa kaligtasan. Sa daan, nakita nila ang isang nasugatan na sundalo ng Parsia na dinadala, kaya't iniligtas nila siya at nalaman na 3 sa mga general ang nasawi at na ang hari ay umalis sa larangan ng digmaan nang hindi nagbigay ng hudyat na umatras.
Nagulat si Arsalan nang marinig na tatakas ang kanyang ama mula sa larangan ng digmaan, at nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Tiniyak sa kanya ni Daryl na iingatan siya ni Varys. Nais ni Arsalan na bumalik sa kabisera at protektahan ito, ngunit naniniwala si Daryl na pipigilan sila ng hukbo ng Lusitania. Kaya, iminungkahi niya na pumunta sila sa kanyang kaibigan na si Nerys para humingi ng tulong. Sa daan, ipinaliwanag ni Daryl na si Nerys ay dating isang marangal na naglilingkod sa Parshan, ngunit pagkatapos ay pinalayas siya ni Andrew sa ilang kadahilanan. Ngayon, nabubuhay siya bilang isang ermitanyo na naglalaan ng kanyang buhay sa pagpipinta, ngunit sa halip ay masama siya dito. Patuloy silang gumagalaw ng walang pahinga hanggang hitang gabi, ngunit habang papalapit sila kay Nerys, isang nagbabantay ang naglunsad ng babalang araw at sinabihan silang umatras. Pagkatapos, malakas na nagpakilala si Daryl, at agad na lumabas ang lookout para batiin siya at humingi ng tawad sa kanyang kawalang galang. Ang lalaki, si Eric, ay isang lingkod ni Nerys na humahantong kina Daryl at Arsalan sa pintuan ng kanyang master, na lumabas na hawak-hawak ang kanyang paintbrush upang batiin ang kanyang mga bisita. Ipinakilala ni Daryl si Nerys kay Arsalan, at tinanggap ni Nerys silang dalawa sa loob. Nawalan ng ilang puntos si Arsalan sa kanyang IQ nang makita ang mga painting na ginawa ni Nerys, at hiniling sa kanya ni Daryl na ipikit ang kanyang mga mata. Anyway, umupo sila para kumain ng hapunan, at ipinaalam ni Daryl ang paksa kung paano si Narcissus ay isang henyo na strategist na nanalo sa isang labanan ng walang nasawi. Nagtataka si Arsalan, at sinimula ni Narcissus na bigkasin ang kwento kung paano 5 taon na ang nakalilipas, ang alyansa ng 3 kaharian ay sumalakay sa Parshan kasama ang isang hukbo ng 500,000 sundalo. Pumunta si Narcissus kay Haring Andrew at humingi ng pagkakataon para matalo niya ang alyansa ng kalaban ng walang masasawi. Sa pag-aakalang mabibigo ang ambisyosong si Narcissus, binigyan siya ni Andrew ng pahintulot na magpatuloy, at agad niyang pinalaya ang mahigit 2,000 bilanggo ng digmaan mula sa 3 kaharian. Inatake siya ng mga galit na sundalo, ngunit madali niyang dinasarmahan ang mga ito at pagkatapos ay sinabihan silang magtiwala sa kanya dahil pagsapit ng gabi, ang kanilang mga kaaway ay maghiwa-hiwalay mula sa loob, at iyon na ang kanilang pagkakataong umatake. Iyon ang nangyari, at sa gabi, ang mga kabalyerya ng Parshan ay madaling nilusob ang mga kalaban. Nagtataka si Arsalan kung paano niya ito ginawa, at ipinaliwanag ni Narcissus na nagpakalat lang siya ng mga tsismis sa pamamagitan ng mga napalayang bilanggo na ang Parshan ay nakipagkasundo sa kanilang kaharian. Lumikha ito ng kawalan ng tiwala sa 3 kaharian, at nagsimula silang mag-away sa kanilang sarili. Pagdating sa kasalukuyang labanan, matapos marinig ang mga detalye mula kay Daryl, naniniwala si Narcissus na nakahanap ang Lusitania ng isang mahusay na strategist. Tumanggi siyang makisali muli kina Haring Andrew at Parshan at nakipag-away kay Daryl. Hiniling ni Arsalan na tulungan niya sila, at ibinunyag ni Narcissus na kinasusuklaman siya ng kanyang ama dahil iminungkahi niyang alisin ang pang-aalipin. Hindi nabigla si Arsalan dito, at sinabi niyang galit din sa kanya at kay Daryl ang kanyang ama, kaya minabuti nilang magsama. Pumayag si Narcissus na manatili siya rito pansamantala, kahit na wala na siyang maipapangako pagkatapos nito. Kinabukasan, dumating sa kanilang lugar ang ilan sa mga sundalo ni Carlo, at agad na napagtanto ni Narcissus na dumaan si Daryl sa isang ruta na madaling matunten dahil gusto niyang kaladkarin siya para tulungan si Arsalan. Si Arsalan at Daryl ay nagtatago sa atak, habang ang mga sundalo ay pumasok sa bahay at sinabi kay Narcissus na sila ay naglilingkod sa Supreme General Carlo. Tinanong sila ni Narcissus kung nagretiro na si Varys sa kanyang pwesto, at ngumisi ang mga sundalo, na sinasabing nasawi na siya at nakadisplay ang kanyang ulo sa mga tarangkahan ng kabisera ng Parshan. Parehong nagugulat at galit na galit sina Arsalan at Daryl nang marinig ito, at halos makita sila ng mga sundalo. Gayunpaman, ginulo sila ni Narcissus at tinanong ang kanilang dahilan ng pagbisita sa kanya. Sinabi sa kanya ng mga sundalo na curious si Carlo sa 2 figure na nakita sa rehiyong ito, ngunit higit pa riyan, gusto niyang pagsilbihan siya ni Narcissus. Nagpa siya si Narcissus na ibigay ang kanyang sagot sa pinakamasakit na mga salita na posible, at tinawag si Carlo na isang aso na nagtaksil sa kanyang amo. Ang mga sundalo ni Carlo ay sumugod sa kanya sa galit, ngunit si Narcissus ay mabilis na nag-deploy ng isang bitag na nagpapadala sa kanila na mahulog sa tubig sa ibaba. Bumaba sina Daryl at Arsalan, at habang gustong tapusin ni Daryl ang mga sundalo, hindi napigilan ni Arsalan ang kanyang mga luha habang iniisip ang pagkasawi ni Varys.
Mabilis na pinalaganap ni Narcissus ang mood sa pamamagitan ng pag-aalmusal, ngunit sina Arsalan at Daryl ay parehong nawala sa malalim na pag-iisip habang sina Narcissus at Daryl ay nagtatalo gaya ng dati. Biglang hiniling ni Arsalan sa Master Strategist na ipahiram sa kanya ang kanyang lakas. Nag-aalok siya na gagantimpalaan siya ng maganda para sa kanyang serbisyo, ngunit ang gantimpala ay hindi ginto or lupa. Sa halip, nag-aalok si Arsalan na gawing pintor ng korte si Narcissus kapag pinalayas niya ang Lusitania at naging hari siya ng Parsian. Nagulat si Narcissus sa kanyang alok at agad siyang pumayag na pagsilbihan siya. Sinabi ni Arsalan na dapat silang umalis kaagad sa kabisera, at sumang-ayon si Narcissus. Umalis si Eric upang ihanda ang mga kabayo, ngunit sinabihan siya ni Narcissus na pumunta sa isa sa kanyang mga kaibigang mangangalakal upang manatiling ligtas mula sa digmaan. Tumanggi si Eric na umalis sa kanyang tabi, sinabi na si Narcissus ay hindi maaaring gumawa ng isang gawain sa kanyang sarili, at maging si Daryl ay sumasang-ayon sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Arsalan na kung pakakawalan nila si Eric, hindi na sila makakain muli ng masasarap na pagkain. Agad na nagkasundo ang tatlong lalaki at pinayagan si Eric na sumama sa kanila sa mapanganib na paglalakbay. Hindi nagtagal, sumakay sila sa mga kabayong naiwan ng mga tauhan ni Carlo at sumakay. Di nagtagal, lumabas sa hukay ang mga tauhan ni Carlo at bumaba sa bundok, tiyak na mahuhuli ang prinsipe dahil nakuha na ng kanilang mga kasamahan ang kontrol sa lahat ng kalsada. Gayunpaman, si Arsalan at ang kanyang kumpanya ay nagtatago sa isang kuweba, at ipinaalam ni Eric sa kanila ang tungkol sa kanyang narinig mula sa mga nakatakas na sundalo. Nakipaglaro ng chess si Narcissus sa prinsipe, na agad na gustong bumalik sa kabisera, at sinabi sa kanya na ang pagmamadali sa mga bagay-bagay ay mapanganib. Sinabi ni Narcissus na ang unang hakbang ng anumang diskarte ay ang gawing sayangin ng kalaban ang kanilang mga mapagkukunan, at plano niyang gawin ang mismong bagay sa pamamagitan ng pagpapatingin sa mga tauhan ni Carlo sa paligid para sa kanila. Sa kabilang panig, pinalibutan ng hukbo ng Lusitania ang kabisera ng Parsian, na nag-iiwan lamang ng kasawian at pagkawasak sa kanilang kalagayan. Nag-aalala ngayon ang mga taga-kabisera, kahit hindi pa rin sila naniniwala na matatalo sa labanan ang kanilang hukbo. Ang mga pintuan ng lungsod ay sarado, at ang dalawang natitirang general at mga sundalo ay nababalisa na nanunood habang papalapit ang hukbo ng Lusitania. Biglang dumating ang isang bagon kasama ang isa sa mga general ng Parsian, na nagngangalang Schompert, na nakatali dito. Ang archpriest ng pananampalataya ng Yarda, si Bordon, ay nagpakilala at nagpahayag na gagawin niyang halimbawa ang bihag na general na ito kung ano ang mangyayari sa mga mamamayan ng Parsian na hindi naniniwala sa kanilang Diyos. Nalulugod siya sa pag-iisip ng pagpapahirap na ipaparanas niya kay Schompert, ngunit tinutuya siya ng general at ipinahayag na kahit na magtagumpay sila sa pagsakop sa kabisera, babagsak sila dahil sa kanilang malupit na gawain at masamang Diyos. Ang galit na si Bordon ay hinampes ang kanyang mukha gamit ang kanyang tungkod hanggang sa ito ay maputol, ngunit si Schompert ay hindi pera natitinag. Sinisigawan niya ang kanyang mga kapwa sundalong Parsian na tapusin siya ngayon dahil mas gusto niyang masawi sa kanilang mga kamay, kaysa pahirapan ng mga malulupit na Lusitanian. Sinubukan siyang atakihin ng mga sundalo ng Parsian, ngunit hindi man lang siya naabot ng kanilang mga palaso. Gayunpaman, isang nag-iisang archer ang umakyat sa tuktok ng isang tore at nagawang atakihin si Schompert, na pinatahimik si Bordon at ang kanyang mga tauhan. Nasaksihan din ni Rey na taham ang lahat, at hiniling niya sa kanyang mga alipin na ipatawag ang archer sa kanya dahil gusto niya itong gantimpalaan. Di nagtagal, sinimula ng mga puwersa ng Lusitania ang kanilang pag-atake sa lungsod, at pinalayas sila ng mga sundalo ng Parsian gamit ang kanilang mga busog at palaso. Habang nagaganap ang labanan sa labas, nakilala ni Taham ang archer, na nagpakilala bilang si Gideon, isang naglalakbay na music hero. Sinasabi niya na siya ay may talento sa maraming mga anyo ng sining at armas, at binigyan siya ni Taham ng isang instrumento upang patunayan ang kanyang mga kasanayan bilang isang music hero. Iniaalay niya ang isang kanta sa lahat ng mga sundalong Parsian na matapang na nagtataboy sa mga kaaway, habang nagsasalita sila. Ginagantimpalaan siya ng reyna para sa kanyang mga kasanayan sa arrow at sa mga lute at tinatanggap siya bilang panauhin. Sa labas, nabigo ang hukbo ng Lusitania na tumagos sa matibay na depensa ng kabisera, kaya lumipat sila sa ibang diskarte. Umakyat sila sa matataas na tore at sabay-sabay na sumigaw, na tinatawag ang lahat ng mga alipin at sinasabi sa kanila na tumayo laban sa pang-aapi ng mga Parsian.
Ipinapahayag nila na ang sinumang tumulong sa Lusitania sa digmaang ito ay bibigyan ng proteksyon ng yarda, at tatanggapin bilang isang malayang mamamayan. Dahil sa tukso ng kanilang mga salita, isang grupo ng mga alipin ang nagkagulo, na sinunog ang lungsod at sinalakay ang mga sundalo. Sinunog muna nila ang isang templo, at pagkatapos ay sumugod patungo sa tarangkahan upang papasukin ang mga kaaway. Ang isa sa mga natitirang general ay nagmamadali doon upang kontrolin ang sitwasyon, at pumaslang ng isang grupo ng mga alipin upang pigilan sila sa pagbukas ng gate. Gayunpaman, ito ay nagbubunga ng higit pang paghamak, at maraming mga paghihimagsik ng mga alipin ang nagsisimula sa buong kabisera ng lungsod. Iniuulat ito ng pangalawang general kay Reyna Taham, at hinihimok siyang mangako ng mas mabuting pakikitungo sa mga alipin pati na rin ang mga gantimpala sa pera pagkatapos ng digmaan. Hindi niya gusto ang ideya dahil labag ito sa mga prinsipyo ng kanilang kaharian, at sinasabi lang na pag-iisipan niya ito. Sa kabilang banda, nag-e-enjoy si Gideon sa kanyang pananatili sa palasyo, at sa tingin niya ay dapat na siyang umalis bago pa lumala ang mga pangyayari. Ipinatawag siya ng punong ministro sa kanyang silid, at hiniling sa kanya na tulungan ang kaharian sa pamamagitan ng pag-escort sa reyna palabas ng kabisera gamit ang isang lihim na lagusan. Kaya naman, habang nagpapatuloy ang labanan sa labas, pinangunahan ni Gideon ang isang katulong na nagpapanggap na reyna sa lihim na lagusan. Alam niyang decoy lang ang babae at ayaw niyang iwan siya sa labas. Bigla siyang inatake ng babae ng punyal at saka sinipa sa katawan para bumagsak, ngunit sa kasamaang palad, doon niya nakasalubong si Silver Mask at Carlo. Agad nilang nalaman na hindi siya ang reyna, at pinaslang siya kaagad ni Silver Mask dahil may negosyo lang siya kay Taham. Gayunpaman, sa kanyang pag-alis, tumayo si Gideon upang pigilan siya dahil hindi niya kukonsintihin ang sinumang pumaslang ng magagandang babae. Siya at ang Silver Mask ay agad na nagbanggaan sa isa't isa, at ginulat siya ni Gideon sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang torch sa kanyang mukha. Natigilan si Silver Mask dito, kaya agad siyang kinuha ni Carlo at nagtungo sa unahan patungo sa palasyo, naiwan ang ilang mga sundalo upang harapin si Gideon. Masyadong sanay ang music hero para harapin nila, at madali niyang pinabagsak ang lahat ng mga sundalo isa-isa. Pagkatapos ay kinuha niya ang anumang pera ng mga nasawi na sundalo sa kanila, at nakatakas bago siya natuklasan ng kanilang mga reinforcements. Di nagtagal, ang mga sundalong Lusitania ay pumasok sa palasyo at sinunog ito. Pinalaya nila ang mga bilanggo at sinabihan silang ibagsak ang mga nang-aapi sa kanila. Hindi kayang harapin ng mga sundalong Parsian silang lahat, at ang general na sumagip sa reyna ay hinahabol din ni Carlo at Silver Mask. Sa pagkagambala ng mga puwersa ng Parsian sa mga kaganapan sa palasyo, nagawang buksan ng mga alipin ang mga tarangkahan. Ang pangunahing puwersa ng Lusitania ay pumasok at pinapaslang ang anumang natitirang mga sundalo ng Parsian, matagumpay na nakuha ang kabisera. Samantala, si Arsalan at ang kanyang grupo ay walang kamalay-malay sa nangyari, ngunit sila ay dumating sa konklusyon na ang Lusitania Army ay susubukan na gamitin ang mga alipin upang buksan ang mga pintuan ng kabisera para sa kanila. Sa kabila nito, naniniwala si Neres na hindi magandang ideya na tumungo sa kabisera ngayon. Kinumbinsi niya sina Arsalan at Daryl na maghintay hanggang matapos ang pag-agaw sa kabisera dahil pagkatapos nito, siguradong susundan ni Carlo ang prinsipe, at iyon ang pagkakataon nila para mahuli siya at makakuha ng ilang impormasyon. Bumalik sa kabisera, ang chubby na hari ng Lusitania, si Inuko, ay dumating sa nasakop na palasyo upang kunin ito bilang kanya. Pansamantala, hinahanap ni Silver Mask at ng kanyang mga tauhan si Taham, at kalaunan ay nahanap nila ito. Dinala siya sa harap ni Inuko sa kanyang hukuman, at sinabi ng isang general sa isa pa na ang kagandahan ni Taham ay humantong sa maraming tao sa kanilang kapahamakan habang sila ay nag-aaway para sa kanya. Maging si Andrew ay nakapagpakasal lamang sa kanya pagkatapos na tapusin ang kanyang nakatatandang kapatid, at ang dating hari ng Parsian para sa kanya. Gayunpaman, naniniwala sila na ang kanilang hari ay hindi kailanman mahuhulog sa alindog ng isang babaeng ito, at mabigat na paparusahan ito. Lahat sila ay mali dahil ang chubby na hari ay nahuhulog agad kay Taham sa sandaling makita niya ito. Ang kanyang mga lingkod ay nababalisa ngayon, kaya tumakbo sila kay Gilliard, ang kanyang nakababatang kapatid, na siya lamang ang nakakaunawa kay Inuko. Tumakbo si Gilliard kay Inuko, na naglilibot sa treasury ng Parsian. Sinabi sa kanya ni Inuko na gusto niyang gawing reyna niya si Taham, at hindi siya nababahala sa lahat ng lalaking interesado sa kanya ay nawalan ng buhay.
Ipinahayag din niya na ang buong kabangyaman ay iaalay sa Diyos Yarda bilang handog, kaya si Bordo na ang bahala dito. Ang lahat ay hindi nasisiyahan kay Inuko, na si Gilliard ang nangunguna. Si Silver Mask ay bumisita sa kanyang opisina mamaya, na sinasabi sa kanya na siya lamang ang nasa Lusitania na karapat-dapat na maging hari. Sa kabilang banda, ang mga sundalo ng Lusitania ay namumuno sa mga mangangalakal sa kabisera. Kabilang sa kanila ang lalaki na nagngangalang Edgar na tumakas sa lungsod sa tulong ni Arsalan 3 taon na ang nakalilipas. Hinahanap niya ang mga taong dinala dito kasama niya ngunit wala siyang makitang impormasyon. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang sundalo na sinusubukang ipilit ang sarili sa isang babae sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya sa isang eskinita. Tumakbo ang lalaki upang pigilan ang sundalo, ngunit sa kanyang pagkabigla, napaslang na siya ng babae. Agad niyang inatake si Edgar, at kahit papaano ay nahila niya ang hood at ang wig kasama nito upang ipakita na ang babae ay talagang si Eric. Itinulak ni Eric si Edgar sa isang pamayanan ng mga alipin, na nakapaligid sa kanya at nagtanong kung kailan sila palalayain. Gamit ang pagkakataong ito, nakatakas si Eric at bumalik sa kanilang hideout kung saan ipinaalam niya sa lahat ang tungkol sa sitwasyon. Napaslang na ang lahat ng general sa kabisera, ngunit walang balita tungkol sa kapalaran ng hari. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Carlo ang isang hukbo ng 1,000 cavalrymen upang tugisin si Arsalan upang hindi siya maging banta sa kanila sa kalaunan. Nagtataka si Arsalan kung paano sila mahahanap ni Carlo, at naniniwala si Neres na susubukan niyang sunugin ang ilang nayon upang pilitin siyang umalis sa pagtatago. Si Arsalan ay natakot sa pag-iisip, at nagbigay siya ng utos na sundin ang mga tropa ni Carlo. Habang inihahanda niya ang mga kabayo, sinabi ni Daryl kay Neres na ang paghabol kay Carlo ay hindi isang ligtas na ideya. Gayunpaman, sinabi ni Neres na ito ay isang pagsubok para kay Arsalan upang patunayan ang kanyang pagiging karapat-dapat bilang isang pinuno sa hinaharap. Kung nagpasya siyang hindi tumulong sa nayon, pinabayaan na niya ito. Sa gabi, sinasalakay ni Carlo at ng kanyang mga tauhan ang isang nayon, na nagbibintang sa kanila na kumukupkup kay Arsalan. Nagmamakaawa ang mga taga-nayon na iligtas ang kanilang buhay, na sinasabi nilang inosente sila, ngunit narito si Carlo upang gawing halimbawa lamang sila, kaya pinapaslang niya ang lahat sa nayon. Kinabukasan, gumagala lang si Gideon ng walang patutunguhan, sinusubukang huwag makisali sa mga sundalo ng Lusitania. Gayunpaman, nang makita niya ang isang magandang babae na patungo sa mga sundalo ng Lusitania, nagpasya siyang sundan siya upang mailigtas niya siya mula sa mga sundalo ng Lusitania at ligawan siya. Gayunpaman, ang babae ay naging isang napakahusay na archer, na namamahala upang tapusin ang kalahati ng mga sundalo bago pa man siya maabot ni Gideon. Kapag sinubukan niyang kumilos na parang maswerte siya na dumating siya sa oras para iligtas siya, lumalayo lang siya nang hindi siya pinapansin. Nakuha ni Gideon ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya, at pagkatapos ay nagpakilala sa kanya. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Francine, isang priestess ng Diyos na si Mither, na pumunta rito bilang isang sugo sa kabisera ng kaharian ng Parsian. Gayunpaman, dahil bumagsak na ang kabisera, gusto niyang makita si Crown Prince Arsalan bago siya bumalik. Tinanong ni Francine si Gideon kung may alam ba siya tungkol sa prinsipe, at nang sabihin niyang wala siyang dapat sabihin sa kanya, tahimik siyang umalis. Gayunpaman, sinundan siya ni Gideon habang tinatanong siya kung bakit desperado siyang makilala ang prinsipe. Sinabi ni Francine na ang templong pinaglilangkuran niya ay itinayo gamit ang isang donasyon na ginawa sa pangalan ni Arsalan, at bilang kapalit, ang dating punong pari ay nangako na tutulungan siya sa oras ng pangangailangan. Kaya naman pinapunta siya rito ng kasalukuyang punong pari, ngunit naniniwala si Francine na gusto rin niyang tanggalin siya dahil hindi lang siya maganda, ngunit higit na mas talentado siya kaysa sa sino mang nasa templo. Ipinahayag niya na kahit na hindi niya makumplito ang kanyang misyon na tulungan ang prinsipe, kinamumuhian niya ang Lusitania para sa pagpilit ng kanilang mga paniniwala sa iba at nais niyang itaboy sila palabas ng Parsian. Dahil doon, binilisan niya ang takbo, ngunit patuloy siyang sinusundan ni Gideon. Sa gabi, nakita nila ang mga tropa na pinamumunuan ni Carlo na dumaraan sa kanila, at nagpasya si Francine na sundan sila, sa paniniwalang maaaring matagpuan niya ang prinsipe sa pamamagitan nila. Samantala, natagpuan ng mga sundalo ni Carlo ang isang pinahirapan na lalaki na nagsilbing porter para sa party ni Arsalan, ngunit sinubukang magnakaw mula sa kanila at pinahirapan.
Kaya naman narito siya para tumulong sa kanila kapalit ng gantimpala. Gayunpaman, ang tanging gantimpala na ibinibigay sa kanya ng Taksil ay kasawian dahil naniniwala siya na ang lalaki ay nagtatrabaho para kay Neres. Nagpasya siyang tumungo sa kabilang direksyon na sinabi ng lalaki sa kanila dahil iyon ang lumang teritoryo ni Neres at marami silang makakalap na kakampi doon. Agad na pinamunuan ni Carlo ang kanyang mga tropa sa hilaga sa isang makitid na landas ngunit iyon ay tulad ng nais ni Neres na gawin niya. Biglang inatake si Neres ni Francine, ngunit pinigilan niya ang pag-atake nito. Hiniling ni Neres sa kanya na magpakilala pagkatapos niyang sabihin sa kanya na pinaglilangkuran niya si Prinsipe Arsalan. Agad na tinanggal ni Francine ang kanyang takip at humingi ng paumanhin sa pag-atake sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabi na narito siya upang pagsilbihan si Arsalan, at tinanggap siya ni Neres ng walang pag-aalinlangan at binibilang pa si Gideon sa kanya. Sa pag-aakalang oras na para simulan ni Arsalan ang ikalawang yugto ng plano ni Neres, nakatayo siya sa ibabaw ng bangin at ipinaalam ang kanyang presensya kay Carlo. Agad na pinasugod ng Taksil ang kanyang mga kawal sa kanya, at inatake sila ni Arsalan gamit ang arrow, habang si Eric ay gumagamit ng tirador upang i-back up siya. Habang ang mga kalaban na sundalo ay ginulo ni Arsalan, si Neres ay tumungo sa likod at pinaslang ang ilan sa kanila, at pagkatapos ay inatake sila ni Francine mula sa kagubatan, na nagdulot sa kanila ng kaguluhan. Sumama rin sa kanila si Gideon, at dahil sa diskarteng hit and run, naniniwala ang mga sundalo ni Carlo na napapalibutan sila ng daan-daang mga kaaway. Kung tungkol sa huling bahagi, nagpadala si Eric ng ilang mga bato na dumadagandong pababa sa bundok at ipinahayag na ang pinakadakilang mandirigma ni Daryl ay papalapit na. Nataranta ang mga sundalo ni Carlo nang marinig ang kanyang pangalan at nagmamadaling tumakbo, naiwan ang kanilang general. Ang galit na si Carlo ay sumugod kay Arsalan, umaasang mahuhuli siya bago dumating si Daryl. Inilunsad ni Arsalan ang kanyang mga palaso sa kanya, ngunit pinalihis ni Carlo ang lahat, at sa lalong madaling panahon ang kanyang pana ay naubos. Si Carlo ay nakaharap sa kanya ngayon, ngunit sa sandaling iyon, si Daryl ay dumating doon at iniligtas ang prinsipe. Nakipag-away siya kay Carlo at nalampasan siya sa gilid ng bangin para matamaan siya. Bumagsak si Carlo dahil doon at natusok sa sarili niyang sibat. Sa kanyang mga sandali ng kasawian, sinagot ni Carlo ang tanong ni Daryl at sinabing buhay pa si Andrew ngunit hindi na siya ang hari. Ipinahayag niya na ang karapat-dapat na tagapagmana ay aakyat sa trono sa lalong madaling panahon, at kapwa nalilito sina Daryl at Neres. Pagkatapos, dumating si Arsalan doon para lang masaksihan si Carlo na nasasawi. Nawasak ang prinsipe, ngunit nagawa ni Daryl na gambolin siya sa mabuting balita na ang kanyang ama ay buhay pa. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Francine at Gideon ang kanilang mga sarili kay Arsalan, ngunit bago sila makapag-usap pa, iminungkahi ni Neres na magpalit sila ng mga lokasyon bago bumalik ang mga sundalo ni Carlo. Gayunpaman, sinabihan siya ni Arsalan na maghintay at pagkatapos ay hiniling kay Francine na mag-alok ng mga ritual ng libing kay Carlo, at sa kanyang mga nasawi na sundalo. Sumunod si Francine at nag-alay ng panalangin sa mga nasawi na sundalo sa pagsikat ng araw. Samantala, nakakulong si Andrew sa ilalim ng palasyo ng Parsian. Bumisita si Silver Mask para tanungin siya kung naaalala niya siya. Walang ideya si Andrew kaya tinanggal ni Silver Mask ang kanyang maskara at ipinahayag na siya ay si Hilgard, ang anak ng kanyang nakatatandang kapatid. Ipinaalala niya kay Andrew ang kanyang kalupitan, noong araw 16 na taon na ang nakalilipas nang pinaslang niya ang kanyang kapatid para sa isang babae. Ipinahayag ng Hilgard na ngayong nagbalik siya, kukunin niya ang trono ng Parsian bilang kanyang nararapat na tagapagmana. Pero parang balisa lang ang tawa ni Andrew sa narinig. Di nagtagal pagkatapos noon, bumalik si Hilgard sa isang silid kung saan ang isang nakamaskara na salamangkero, na nagtatrabaho para sa kanya, ay nagpaalam sa kanya na si Carlo ay nasawi na. Kinabukasan, pumuslit sina Daryl at Narcissus sa kabisera upang malaman ang higit patungkol sa hari at reyna. Pagsapit ng gabi, nakasalubong nila ang isang lasing na sundalo na dating nagsisilbi kay Carlo, at agad nitong nakilala si Daryl. Tumakbo ang sundalo sa takot, at nagpasya si Narcissus na habulin siya ng mag-isa dahil alam niyang isa itong bitag. Kino-corner siya ng mga sundalo, ngunit napakahusay niya para matrap ng mga katulad nila. Inusisa nila ang sundalo, na walang ideya kung saan nakakulong si Andrew. Gayunpaman, masasabi niya sa kanila na malapit nang ikasal si Taham kay Haring Inuko ng Lusitania.
Nabigla sa balitang ito, nagpa siya sina Daryl at Narcissus na maghiwalay para mang-alap ng higit pang impormasyon tungkol sa kalagayan ng Reyna. Nakasalubong ni Daryl si Hilgard, at agad silang umatake sa isa't isa. Match na match ang mga ito, at pagkatapos magpakilala ni Daryl tumawa si Hilgard habang isiniwalat niya na pinaslang niya ang kanyang tiyuhin na si Varys. Dahil sa galit, inatake ni Daryl si Hilgard at sinira ang kanyang maskara upang ipakita ang isang malaking paso sa kanyang kanang mata. Sinusumpa siya ni Hilgard at muling naglunsad ng kanyang pag-atake, ngunit dumating si Narcissus at pinilit siyang umatras. Si Hilgard ay naglulunsad ng isang pag-atake sa parehong mga nanghihimasok, at sa lalong madaling panahon ay pinalibutan sila ng kanyang mga sundalo sa lugar, at nagpa siya sina Daryl at Narcissus na umatras kaagad. Sa pagbabalik, inamin ni Daryl na mas mahusay si Hilgard kaysa sa kanya, at kung hindi dumating si Narcissus sa oras, nasa panganib siya. Sa kabilang banda, si Arsalan at ang iba pang grupo ay nasa labas ng kabisera. Habang si Eric ay nag-iigib ng tubig, nagpapahinga si Arsalan sa isang abandonadong gusali. Napansin niya ang ilang mga sundalo ng Lusitania na hawak ang isang babae na bihag at nanghihingi ng pera sa kanyang ama. Gustong tulungan sila ni Arsalan ngunit hindi niya maihayag na siya ang prinsipe, kaya kumuha siya ng pala na nakita niya sa malapit upang harapin sila. Gayunpaman, bago maganap ang anumang karahasan, dumating si Edgar at pinaalis ang mga sundalo dahil siya ay isang kapitan sa hukbo. Sinabihan din niya si Arsalan na bumalik sa pinanggalingan niya, at saka lang nila nakilala ang isa't isa. Pumunta sila sa abandonadong gusali para mag-catch up, at sinumpa ni Edgar sina Andrea at Arsalan, hindi niya alam na ang lalaking nasa harap niya ay si Arsalan mismo. Si Edgar ay isang brain-dead religious zealot tulad ng iba pang bahagi ng Lucania, at nakipag-away kay Arsalan tungkol sa kung gaano kakatuwiran ang kanilang banal na digmaan at ethnic cleansing. Sa sandaling iyon, bumalik si Eric, at nang makita si Edgar tinakpan niya ang kanyang mukha at bumunot ng espada. Gayunpaman, pinigilan siya ni Arsalan mula sa pakikipaglaban, at nagpa siya si Edgar na umatras dahil may utang siya sa kanya para sa pagbihag sa kanya noong nakaraan. Gayunpaman, ibinigay niya sa kanya ang kanilang bersyon ng Biblia at sinabi sa kanya na basahin ang tungkol sa pananampalataya ni Yarda. Di nagtagal, bumalik sina Daryl at Narcissus kay Arsalan kasama ang kanilang mga natuklasan. Napagpasyahan nila na ang una nilang gagawin ay ang bumuo ng hukbo, at para doon, tumungo si Arsalan at ang kanyang partido sa Cassian Fortress na hindi pa rin nasasakop ng Lusitania. Hinabol sila ng mga sundalo ng Lusitania, ngunit napigilan sila nina Francine at Gideon sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila. Sa sandaling makarating sila sa fortress, dumating ang mga reinforcement at inatake ang mga sundalo ng Lusitania mula sa isang magandang posisyon. Si Arsalan at ang kanyang grupo ay ligtas na nakarating sa Cassian Fortress kung saan sila ay sinalubong ni Hodor, ang Panginoon ng Fortress. Si Hodor ay isang tao ng maraming salita, at hindi siya maaaring tumigil sa pagsasalita habang sinasabi niya sa prinsipe kung gaano siya natutuwa na makita siyang buhay at paglangkuran siya. Binigyan niya siya ng napakarangyang pagkain at sinubukan pa niyang ipakasal ang kanyang anak. Sinubukan ni Arsalan na ibahin ang usapan at sinabing gusto niyang tumulong sa mga taong naghihirap sa kabisera. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na baguhin ang mga panimulang patakaran ng kanilang kaharian, simula sa pagpapalaya sa lahat ng alipin. Tinanong niya si Hodor kung susuportahan niya siya sa paggawa nito, dahil ang Cassian Fortress ang may pinakamaraming bilang ng mga alipin per capita sa Parsian. Habang tumatawa si Hodor at sinabing ito ay isang marangal na ideya, may napansin si Nerys na kakaiba sa kanyang reaksyon. Nang maglaon, ipinakita kay Arsalan at sa kanyang grupo ang kanilang mga silid. Kahit iginiit ni Daryl na mananatili siya sa tabi ng prinsipe para protektahan siya, kinumbinsi siya ni Nerys na hindi na kailangan iyon. Ito pala ay isang pakana ni Hodor para ihiwalay si Arsalan sa kanyang grupo para may mapag-usapan ito ng personal. Inaasahan na ito ni Nerys, kaya hinayaan niyang makuha ni Hodor ang gusto niya, at tinipon niya ang lahat ng lalaki sa silid sa tabi ni Arsalan. Naramdaman ni Gideon na may pumapasok sa silid mula sa bintana, kaya pumunta siya roon upang harangin siya, at nalaman lamang na ito si Arsalan, na pumunta rito sa pamamagitan ng pagtalon sa mga balkonahe. Galit at nag-aalala si Daryl sa parehong oras, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Arsalan na inilatag ni Hodor ang dalawang kondisyon upang suportahan siya.
Ang una ay gawin ng kanyang anak na babae bilang magiging reyna, at ang pangalawa ay dapat umiwas si Arsalan sa matinding reforma, tulad ng pagpapalaya sa mga alipin. Hiniling sa kanya ni Arsalan na bigyan siya ng oras hanggang bukas upang makabuo ng sagot, at naisip ni Neres na ito ay sapat na. Wala na siyang tiwala kay Hodor ngayon, at hiniling kay Arsalan na maging handa na lumikas sa isang sandali. Ipinadala niya si Gideon upang ihatid ang mensaheng ito kay Francine, na naramdaman na niyang may nangyayari sa kastilyo. Pinadala rin ni Neres si Eric sa isang misyon. Di nagtagal pagkatapos nito, dumating si Hodor sa pintuan ni Arsalan, na pinamunuan ng isang tropa ng mga armadong sundalo. Sinabi niya sa kanya na sina Daryl, Neres, at iba pa sa kanyang tabi ay nagplano na saktan siya at humingi ng pahintulot na alisin sila. Tumanggi si Arsalan at sinabing pinagkakatiwalaan niya ang kanyang mga tao sa kanyang buhay. Lumabas siya ng kanyang silid at sinabi sa lahat na aalis na sila, at lumabas sila ng silid na ganap na nakahanda. Hindi maintindihan ni Hodor kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi sa kanya ni Arsalan na hindi na sila mananatili rito. Sumakay sila sa kanilang mga kabayo, at hinabol ni Hodor si Arsalan upang kumbensihin siyang patawarin siya. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para pamunuan ang kanyang kabayo, ngunit pinatumba ni na Francine at Gideon ang mga lalaking may dalang mga nakatagong punyal. Tumalon si Daryl mula sa kanyang kabayo, at sinabihan ang mga kawal na nakapaligid sa kanila na pinakamahusay na umupo sila. Inutusan ni Hodor ang kanyang mga archer na atakihin siya, ngunit naputol ang kanilang mga bowstrings dahil pinutol ito ni Eric sa utos ni Neres kanina. Ngayong dahado si Hodor, hiniling sa kanya ni Daryl na buksan ang gate at hayaan silang umalis ng mapayapa. Gayunpaman, alam ni Hodor na siya ay babansagan bilang isang taksil pagkatapos nito, kaya handa siyang pumunta sa Sukdulen. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na umatake, ngunit hindi sila match sa lakas ng bihasang partido na nagbabantay kay Arsalan. Matapos talunin ang lahat ng mga sundalo, itinutok ni Daryl ang kanyang talem kay Hodor na sa halip ay sumugod kay Arsalan. Gayunpaman, pinaslang siya ni Neres bago siya makagawa ng anumang pinsala, at tinanggap ng mga sundalo ang kanilang pagkatalo at pinalabas sila. Sa sandaling nasa labas ng kuta, si Arsalan ay nagmamadali sa quarter ng mga alipin at sinabi sa kanila na lahat sila ay malaya na. Tinanong nila kung pinahintulutan ito ni Hodor, at sinabi ni Arsalan na nasawi na si Hodor. Galit na galit ang mga alipin dito, at inatake nila si Arsalan upang ipaghiganti ang kanilang Panginoon. Gayunpaman, iniligtas siya ni Daryl sa oras at inakay siya palayo. Habang hawak nila ang isang ligtas na distansya, sinabi ni Neres kay Arsalan na alam niyang mangyayari ito. Sinabi niya na, sa kabila ng lahat ng kanyang mga kapintasan, si Hodor ay dapat na isang mapagbigay na Panginoon sa mga alipin, kaya naman naging tapat sila sa kanya. Isinalaysay niya ang kwento kung paano niya pinalaya ang lahat ng kanyang mga alipin pagkatapos na humalili sa kanyang ama, ngunit makalipas ang ilang buwan, natagpuan niya ang mga alipin na nagtatrabaho sa kabisera sa halip, dahil ang pamumuhay sa ilalim ng isang mapagbigay na amo ang pinakamadaling paraan para mabuhay sila. Sinabi ni Neres kay Arsalan na huwag magpapigil sa kanyang mga salita, or kung ano ang nakikita niya ngayon dahil hindi lamang isang tamang sagot ang mga problema ng mundo. Hinihiling niya sa kanya na lumakad sa landas ng katwiran ayon sa nakikita niyang angkop at magdala ng kapayapaan sa mundo. Pagkatapos nito, tinanong ni Daryl kung saan sila dapat pumunta ngayon, at sinabi ni Arsalan na dapat silang magtungo sa Pasa, na may pinakamalaking bahagi ng functional na hukbo ng Parsian. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Hilgard ang nasugatang general, na nagkamalay, at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya. Sinabi niya sa kanya na pag-isipang muli ang kanyang katapatan, at pagkatapos ay umalis sa kanyang silid. Sa kanyang silid, iniisip ni Hilgard kung paano siya patungo sa pagiging isang mahusay na mandirigma, at sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya ang magiging pinakadakilang hari ng Parsian balang araw. Gayunpaman, sa mismong gabing iyon, napaslang ang kanyang ama, at kahit na nakaligtas siya, naiwanan siya ng isang paso na parang kay Zuko ng Avatar na hindi tumitigil sa pagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Nadismaya si Hilgard tungkol dito, at sa tingin niya ay si Arsalan na lang ngayon ang dapat niyang harapin. Pagkatapos, siya ang magiging kaisa-isang nararapat sa trono. Pagkatapos, pumunta doon ang isang katulong para ipaalam sa kanya na may bisita siya. Ipinakilala ng bisita ang kanyang sarili bilang si Xander, ang anak ni Carlo, na pumunta dito para magsilbi kay Hilgard pagkasawi ng kanyang ama.
Samu pa siyang tatapusin sina Daryl at Arsalan para ipaghiganti ang kanyang ama, at ngumisi lang si Hilgard habang binibigyan siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Walang kamalay-malay dito, sina Arsalan at ang kanyang grupo ay tumungo sa pasa. Sa gabi, naramdaman ni Francine ang ilang mga kaguluhan sa hangin at napagpasyahan na may mga tao sa labas na nangangaso sa kanila. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga sundalo ang lumapit sa kanila, at nagboluntaryo si Daryl na manatili at harapin sila habang si Nerys at ang iba ay inakay si Arsalan sa kaligtasan. Gayunpaman, naihiwalay sina Nerys at Francine mula sa grupo sa kalagitnaan, at tanging sina Arsalan, Eric, at Gideon na lang ang natitira. Ngayon, tiniyak ni Eric kay Arsalan na muli silang magsasama ng kanilang mga kaibigan sa pasa, kaya patuloy silang tumungo sa unahan. Samantala, tinatalo ni Daryl ang mga sundalo ng kaaway, at pumunta doon si Francine upang i-back up siya. Nang makita na sila ay outclassed, nagsimulang umatras ang mga sundalo, ngunit sa sandaling iyon, dumating doon si Xander at sinabihan silang lahat na itigil ang pagiging duwag. Inilabas niya ang kanyang higanteng espada at ipinahayag na tatapusin niya si Daryl. Hinatake siya ni Francine, ngunit pinalihis niya ang palaso at itinulak siya palayo bago makipagsagupaan kay Daryl. Nalaman ni Daryl na may hindi kapani-paniwalang lakas si Xander, dahil nabubunot niya ang buong puno kapag naipit ang kanyang talem sa mga ito. Pinapanatili niya ang kanyang distansya hanggang sa ma-atake ni Francine ang kabayo ni Xander, at bigyan siya ng pagkakataong tapusin siya. Gayunpaman, hinaranggan ni Xander ang kanyang sibat sa huling sandali, at dumating ang kanyang mga sundalo upang suportahan siya. Nagpa siya sina Daryl at Francine na umatras kaagad pagkatapos noon. Sa kabilang banda, sinasalakay din ng ilang sundalo ang grupo ni Arsalan, at kahit papaano ay naitaboy sila at nakatakas. Gayunpaman, ang kabayo ni Eric ay naatik, at siya ay nahulog sa lupa. Tumalikod si Arsalan para iligtas siya at nilabanan ang kaaway na sundalo na umaatake sa kanya, ngunit pagkatapos ay nalaman nilang pinalibutan siya ng iba pang mga sundalo. Wala siyang choice kundi ihagis ang kanyang pouch ng ginto para makaabala sa mga sundalo, at makabili ng sapat na oras para makatakas. Sa kabilang banda, sina Daryl at Francine ay nakikipaglaban pa rin sa mga sundalong Lusitanian na naruroon sa bawat hakbang. Hindi malayo sa kanila si Nerys, at binabantayan niya ang angkan ng Zack na namamahala sa mga bahaging ito. Sila ay isang grupo ng mga mabangis na tulisan na umaatake sa mga sundalo ng Lusitania sa sandaling makita nila sila, at hinihiling na tumakas sila pagkatapos iwan ang kanilang pera at armas. Gayunpaman, ang kanilang pinuno ay naubusan ng swerte nang makita niya si Hilgard sa kanyang harapan. Pinutol siya ni Hilgard sa dalawa gamit ang isang hiwa ng kanyang espada, at sinusugod siya ng anak na babae ng pinuno para sa paghihiganti. Sumama rin sa kanya ang ibang mga tulisan, at isang madugong labanan ang naganap sa pagitan nila at ng mga sundalo ng Lusitania. Gayunpaman, kasama si Hilgard sa kanilang tabi, pinamamahalaan ng mga sundalo na tapusin ang lahat ng mga tulisan. Naiwang mag-isa ang babae, at paulit-ulit niyang sinasalakay si Hilgard kahit na malinaw na nahihigitan siya nito sa husay at lakas. Si Hilgard ay humanga sa kanyang liksi, gayunpaman, at sinabi na kung ang kanyang mga tao ay kasing bilis niya, sila ay buhay pa rin. Galit na muli siyang inatake ng dalaga, ngunit hinampes lang siya nito sa mga bato. Ipinahayag niya na siya ay parurusahan ngayon. Bilang tugon, nag-spit siya sa mukha nito. Bago siya maparusahan ni Hilgard, dumating si Nerys para gambolain siya. Gusto ni Hilgard na tapusin ang labanan na iniwan nila na hindi kumpleto sa kabisera, ngunit sinabihan ng babae si Nerys na lumayo dahil gusto niyang tapusin ang nakamaskara na lalaki at ipaghiganti ang kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Nerys na hindi siya sapat na malakas para gawin ito, at pagkatapos ay nakipagpalitan ng suntok kay Hilgard. Napagtanto ni Hilgard na siya ay malakas, at narinig din niya ang kanyang mga genius strategy, kaya't niyaya niya si Nerys na pagsilbihan siya. Tinutuya lang siya ni Nerys na sinasabi na maaaring siya ang pinakadakilang mandirigma dito, ngunit kulang siya sa karakter na kinakailangan upang maging kanyang Panginoon. Galit na galit dito, inatake siya ni Hilgard ngunit pagkatapos ay gamulong ang mga bato sa itaas nila tulad ng ginawa ni Nerys na nagdurog sa mga sundalo ng Lusitania. Nang naalis ang alikabok, nakatakas si Nerys kasama ang babae na Zack, si Frida, na tanging umiiyak na siya ay masyadong mahina upang ipaghiganti ang kanyang ama.
Nagpasya siyang dalhin ang babae sa isang ligtas na lugar, at sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya sa buong paglalakbay, napagtanto ni Frida na siya ay isang talagang matalino, independenteng tao, kaya nagpasya itong Aitag kasama siya habang buhay kaysa bumalik sa kanyang angkan. Sa kabilang banda, hinabol ni Xander sina Daryl at Francine at nagtagumpay na muli silang ma-corner. Sa muli nilang pag-aaway, isang anino ang tumalon mula sa lupa at umatake kay Daryl, ngunit naiiwasan niya ito sa tamang oras. Ito ang masked magician na nagtatrabaho para kay Hilgard, at sinabi niya kay Xander na narito siya para ay back up siya. Nalilito si Daryl sa nangyayari, at sinabi sa kanya ni Francine na ang tao ay gumagamit ng dark magic, at mahihirapan itong labanan siya. Biglang, inatake sila ni Xander at itinapon si Francine sa kanyang kabayo, at naiwan siya upang labanan ang mga sundalo ng Lusitania sa lahat ng panig. Samantala, nilabanan ni Xander si Daryl, sinabi sa kanya na naglilingkod siya sa anak ng isang mga agaw habang naglilingkod siya sa tunay na hari ng Parsian. Sa sandaling iyon, lumabas ang salamangkero mula sa lupa, at habang umiiwas si Daryl sa kanyang pag-atake, nahiwalay siya sa kanyang kabayo. Inaatake siya ni Xander gamit ang pagkakataong ito, at habang hinaharangan ni Daryl ang kanyang pag-atake, nagpakita ang salamangkero sa likuran niya. Gayunpaman, dumating si Arsalan upang iligtas siya at inatake ang salamangkero, na nawala at inatake siya mula sa lupa. Nasalo ni Eric si Arsalan habang natatapon siya mula sa kanyang sinasakyan, at kasabay nito, nadaig ni Daryl si Xander at pinalaya ang kanyang sarili. Natagpuan niya ang salamangkero na lumilipat patungo kay Arsalan, kaya sumugod siya sa parehong direksyon, natalo ang mga sundalo ng kaaway sa kanyang paraan. Sa isang iglap, inatake niya ang mage sa puso, at agad siyang inatake ni Xander. Gayunpaman, nagawa ni Daryl na ibaba siya mula sa kanyang kabayo at itinutok ang kanyang sibat sa kanya. Inihagis ni Xander ang kanyang espada at tumakbo palayo, ngunit inatake siya ni Francine, at nahulog siya sa bangin. Agad na pumunta si Daryl sa prinsipe upang humingi ng tawad sa paglalagay sa kanya sa panganib, ngunit sinabi ni Arsalan na inililigtas niya siya sa bawat oras, kaya't masarap sa pakiramdam na ibalik ang pabor na iyon sa kanya minsan. Hindi nagtagal, si Arsalan at ang kanyang grupo ay nakarating malapit sa Pasa, ngunit ang mga sundalo ng Lusitania ay naghihintay sa pagtambang para sa kanila doon din. Sa kabutihang palad, dumating ang backup sa anyo ni General Conrad, na nasabihan na ni Neres tungkol sa sitwasyon kanina. Inatake ni Conrad ang mga sundalo ng Lusitania at pinilit silang tumakas. Matapos makipagpalitan ng kasiyahan kay Conrad, napansin ni Arsalan ang babae sa likod ni Neres at nagtanong tungkol sa kanya. Bumaba si Frida sa kabayo at ipinakilala ang sarili bilang asawa ni Neres na ikinatulala ng lahat. Anyway, pumasok sila sa Pasa Fortress na matatagpuan sa silangang hangganan ng Parsian Kingdom. Si Daryl at ang iba ay patuloy na tinutukso si Neres tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa habang siya ay malayo sa kanila, at kinakabahan niyang ipinaliwanag na ang babae ay sumama sa kanya pagkatapos niyang iligtas siya mula sa Silver Mask. Sa sandaling iyon, ang isa pang general na nagngangalang Burgo, na nakatalaga sa Pasa, ay lumabas upang batiin si Arsalan. Ang dalawang general ay nanumpa ng kanilang katapatan sa Crown Prince, ngunit si Burgo ay tila nababagabag sa ilang mga iniisip. Sa gabi, binisita ni Frida ang silid ni Neres, at nakita doon si Eric. Nagpumiglas sila dahil ayaw ni Eric na may babae na makaabala kay Neres habang abala siya, at nagalit si Frida at nagpunta kay Francine para ilabas ang kanyang pagkainis. Pinayuhan din siya ni Francine na huwag humadlang kay Neres dahil sa ngayon ay buong tapat na siya sa pagtatayo ng kaharian. Kinabukasan, ipinatawag ang isang pagpupulong kasama ang lahat ng matataas na opisyal ng Parsian, at sinabi nila na hindi sila agad makapagtatag ng hukbo. Nagsimulang magtalo sina Burgo at Daryl tungkol dito dahil tutol ang matandang general sa pagpapadala ng kanilang mga tropa kahit saan bago matapos ang taon. Pinigilan ni Neres si Daryl at sinubukang tuyain si Burgo tungkol sa pagiging matanda, ngunit nagalit ang general at umalis sa silid. Naniniwala si Neres na ang lahat ng ito ay isang gawa upang maiwasan ang pagsagot sa mga karagdagang katanungan. Nang maglaon, ipinaalam ni Conrad kay Daryl at sa iba pa na ilang sandali bago ang kamakailang digmaan, nakatanggap si Burgo ng isang liham mula kay Verez, at mula noon, siya ay naging ibang tao. Walang nakakaalam sa nilalaman ng sulat, ngunit naniniwala si Daryl na may kaugnayan ito sa kahilingan ng kanyang tiyuhin na personal na manampan ng katapatan kay Arsalan.
Si Arsalan ay nababagabag sa lahat, kaya pumunta siya upang panoorin ang paglubog ng araw upang kumalma ang kanyang isip. Bigla niyang naramdaman na may lumalapit sa kanya, at nalaman niyang ito ang lalaking silver mask na pinag-uusapan ng lahat. Tinanong niya kung paano siya nakapasok sa kuta, at tumawa si Hilgard na sinasabi na alam niya ang lugar na ito tulad ng likod ng kanyang kamay. Hinugot ni Arsalan ang kanyang espada para labanan siya, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Crown Prince of Parshan. Natatawang sinabi ni Hilgard na anak lang siya ng mga agaw, at dahil doon, magdurusa siya. Ipinahayag niya na hindi niya tatapusin si Arsalan sa ngayon, ngunit patuloy siyang papahirapan para mailabas ang galit na kanyang napigil sa nakalipas na 16 na taon. Inatake siya ni Arsalan para lamang matamaan at dinasarmahan, ngunit nang sasalakayin na siya ni Hilgard, hinayla niya ang isang torch at itinulak ito sa kanya sa desperasyon. Si Hilgard ay takot sa apoy, at siya ay di makagalaw dahil sa kanyang phobia. Bigla siyang inatake ni Francine, ngunit sa paanuman ay nailihis niya ang kanyang palaso. Maya-maya lang, dumating din doon sina Nerys, Daryl, at iba pa at nak-order nila si Hilgard. Habang sinusubukang tumakas, pinutol ni Conrad ang kanyang pagtakas at pinilit siyang bumalik. Kahit na napapalibutan siya sa lahat ng panig, iniiwasan ni Hilgard ang lahat ng mga kaaway at nagmamadaling tapusin si Arsalan. Gayunpaman, dumating doon si General Burgo sa tamang oras at isinakripisyo ang sarili para iligtas si Arsalan. Nangangamba si Hilgard na makita siyang masawi dahil si Burgo ang kanyang tagapagturo ng espada sa nakaraan. Tinanong niya siya kung bakit niya iaalay ang kanyang buhay, at sumagot si Burgo na ito ay kahilingan ni Varys. Hiniling niya kay Hilgard na umatras, at ganoon din ang ginagawa niya. Sinubukan ni Daryl na habulin siya, ngunit hinawakan ng matandang general ang kanyang robe at sinabing kung tatapusin nila si Hilgard, ang nararapat na kadugo ng maharlikang pamilya ng Parshan ay masasawi. Nagulat ang lahat sa narinig, at kinilabutan si Arsalan dahil ibig sabihin nito ay hindi siya ang tunay na anak ni Andrew. Ang matandang general ay umuubo ng dugo at bumagsak. Humingi lamang siya ng tawad kay Arsalan at hiniling sa kanya na maging isang dakilang hari bago masawi. Si Arsalan at ang iba pa ay wala ng oras para ay proseso ang kanilang kalungkutan, nang biglang may dumating na sundalo na may dala-dalang mensahe. Isang 50,000 malakas na hukbo ng kaharian ng Sindo ang lumabag sa hangganan sa ilalim ng kadiliman, at sila ay direktang patungo sa kanila. Ipinatawag ang isang emergency war meeting, ngunit wala pa rin sa sarili si Arsalan dahil umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Burgo. Kahit papaano ay nabawi niya ang sarili, at nagpahayag na itataboy muna nila ang mga panlabas na kalaban bago bawiin ang kabisera. Sa lalong madaling panahon, ang paghahanda para sa labanan ay tapos na, at iminumungkahi ni Arsalan na silang dalawa ay pumunta at lumaban sa tabi ng mga sundalo. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Nerys at Daryl na sila ay nalulupig na, kaya dapat na lamang siyang umupo at magpahinga. Pinamunuan nila ang isang hukbo na may 10,000 kabalyerya lamang, at tiniyak ni Nerys kay Daryl na sa kabila ng mas maliit na bilang, mananalo sila dahil binabalewala ng kanilang kaaway ang timing, terrain, at moral ng kanyang mga tropa ng sabay-sabay. Samantala, si Rakim, ang pangalawang prinsipe ng Sindo, ay personal na namumuno sa hukbo upang maunahan ang kanyang nakatatandang kapatid sa pakikipagtalo sa maging susunod na hari. Hindi siya tumitigil kahit madilim na, at pagod na ang kanyang mga kawal dahil sa lamig at hindi pamilyar na lupain. Sinabi niya na dapat silang magpatuloy sa pagsulong nang biglang bumagsak sa kanila ang ulan ng mga palaso. Pinangunahan ng prinsipe ang kanyang hukbo sa kabila nito, at nakipagsagupaan kay Conrad at ang kanyang mga puwersa. Di nagtagal, pinamunuan ni Daryl ang isa pang batalyon upang salakayin ang hukbo ng Sindo mula sa gilid, ngunit mahusay silang inutusan ni Prinsipe Rakim at pinamamahalaang manatili sa porma sayon habang tinutulak sila pabalik. Gayunpaman, may plano si Nerys na harapin din iyon. Biglang inatake ang hukbo ng Sindo mula sa likuran. Lumingon sila, nagtataka kung ang mga sundalo ng Parshan ay nakatago sa likuran nila, ngunit sa kanilang pagtataka, nakita nila ang bandila ng unang prinsipe at ang kanyang mga tropa sa tuktok ng bangin kung saan umuulan ang mga palaso. Nataranta ang mga sundalo at iniulat ang bagay kay Rakim, na naniniwalang sinusubukan ng kanyang kapatid na isabotahe ang kanyang mga plano at tapusin siya. Para matapos ang mga bagay-bagay, itinalaga ni Nerys sina Frida at Eric sa hukbo ng Sindo, at sumigaw sila ng magkasalungat na utos upang lituhin sila.
Ang hukbo ay ipinadala sa kaguluhan habang sila ay umatras, ngunit sila ay tumahak sa tanging bukas na landas kung saan isang malaking likas na bitag ang naghihintay sa kanila. Ang hukbo ng Sindo ay tumatakbo sa isang nagyelo na lawa na nabibitak sa ilalim ng kanilang timbang. Ang prinsipe kahit papaano ay nakatakas sa pagkahulog sa tubig. Pagkatapos, pumunta doon sina Daryl at Neres para salakayin siya. Plano nilang bihagan siya, kaya inatake nila siya mula sa magkabilang panig, ngunit nagawa niyang pigilan ang mga ito at nakatakas gamit ang isang matalinong pakane. Gayunpaman, pinababa ni Frida ang kanyang kabayo at nagawang bihagan siya ng mag-isa. Di nagtagal pagkatapos nito, dinala si Rakim bilang isang bilanggo sa harap ni Arsalan, at siya ay medyo chill tungkol sa kung ano man ang kanyang kapalaran ngayon. Gayunpaman, sinabi lang sa kanya ni Arsalan na gusto niya itong makausap, kaya naman niyaya niya ito rito. Pinutol ni Daryl ang kanyang mga lubad, at pagkatapos ay nag-host si Arsalan ng hapunan para sa dayuhang prinsipe habang pinag-uusapan nila ang mga mahahalagang bagay. Gayunpaman, naaantala iyon habang sina Rakim, Francine, at Gideon ay nasa isang kompetisyon sa pag-inom kung saan ganap na winasak ni Francine silang dalawa. Pagkatapos nito, sa wakas ay nakausap ni Arsalan si Rakim, at hiniling niya sa kanya na maging kakampi niya. Sinabi ni Arsalan na tutulungan nila siyang maging hari ng Sindo kapalit ng tulong niya sa digmaan. Sa kabilang panig, nang hindi makatanggap ng signal, ang Panginoon ng Kuta ay nawalan ng pasensya at inatake ang mga probisyon, ngunit sa kanyang sorpresa, may mga archer na nakatago sa loob ng mga kahon. Agad silang gumanti at itinulak pabalik ang mga sundalo ng Kuta. Pagkatapos ay sumama si Daryl at ang iba pa sa labanan, na pinilit na umatras ang mga sundalo. Nagpa siya ang Panginoon ng Kastilyo na tapusin si Arsalan, kahit na tumakas na ang lahat ng kanyang mga tauhan, ngunit tinapos siya ni Daryl gamit ang kanyang sibat. Kinabukasan, nasakop ng mga puwersa ni Arsalan ang kuta ng Gat, at naaresto si Jizzo. Tinanong siya ni Arsalan kung palagi niyang balak ipagkanulo siya, at kinukutya siya ni Jizzo na sinasabing hindi siya pinaglilangkuran. Ipinahayag niya na naglilingkod lamang siya sa punong ministro dahil pinalaki niya ito na parang sariling anak nang hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang. Naantig si Arsalan sa kanyang kwento, kaya hinayaan niya si Jizzo, at naniniwala si Neres na ang pagpapalam sa especially iya ay ang pinakamahusay na desisyon sa kasong ito. Di nagtagal pagkatapos noon, tumakbo si Eric sa korte ni Arsalan upang ipaalam sa lahat na nagsimula ng magmarcha si Prince Guido patungo sa kanila kasama ang isang hukbo na mahigit 15,000 sundalo at daan-daang mga elepante ng digmaan. Tulad ng para kay Rakim, tila papalibutan niya ang hukbo ni Guido, at naniniwala si Neres na ang sitwasyong ito ay magiging mahirap para sa kanila na hawakan. Ipinaliwanag niya ang posibleng diskarte na gagawin ni Guido na hatiin ang kanyang napakalaking hukbo sa dalawang bahagi upang harapin ang parehong puwersa ni Rakim at Parsian ng magkasama. Ang kanyang mga takot ay nagkatotoo, at si Guido ay nagpadala lamang ng kanyang mga sundalo upang palibutan ang kuta habang pinamumunuan niya ang karamihan ng kanyang hukbo upang harapin si Rakim. Nagsimula ang isang malupit na digmaan sa pagitan ng dalawang kapatid sa ama, at dahil si Guido ang may kalamangan sa lupain, nagpasya siyang ipawalang bisa ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang pinakadakilang sandata, ang mga pandigmaang elepante. Sa kanilang siklab ng galit, tinatapos ng mga elepante ang mga sundalo ni Rakim sa ilalim ng kanilang mga paa, at sila ay hindi napigilan kahit na ang isang barrage ng mga palaso ay inilunsad sa kanila. Gahado na si Rakim, at pagkatapos ay nakatanggap siya ng kakilakilabot na balita na ang mga puwersa ng Parsian ay hindi maaaring dumating upang tulungan sila dahil pinipigilan sila ng mga puwersa ni Guido sa kuta. Ang kanyang hukbo ay lubos na natalo ng mga elepante ng digmaan, at nang si Rakim ay malapit ng sumuko upang maiwasan ang pagkasawi ng iba pang mga tao, dumating ang mga puwersa ng Parsian na pinamumunuan ni Arsalan. Pinangunahan ni Daryl ang pagsugod upang salakayin ang mga kabalyerya ni Guido, at si Francine at ang iba pa ay nakibahagi rin sa labanan. Lumapit si Rakim kay Arsalan at tinanong kung paano siya naririto dahil nabalitaan na lang niyang natrap ang kanyang hukbo sa kuta. Ipinaliwanag ni Neres na iniwan lamang nila ang mga dummies na nakasuot ng kanilang uniforme sa mga pader ng kuta upang lituhin ang mga puwersa ng kaaway, at makatakas gamit ang pintuan sa likod. Samantala, humanga si Rakim sa mga diskarte ni Neres, at ang susunod ay ang pagkakataon ni Daryl na ipakita ang kanyang mga kasanayan habang inilulunsad ni Guido ang mga elepante sa digmaan pagkatapos niya.
Dinala sila ni Daryl patungo sa isang bitag kung saan ang mga sundalo sa ilalim ng utos ni Eric ay naglunsad ng mga sibat na may lason sa mga elepante. Karamihan sa mga elepante ay nasawi dahil sa pag-atake, at pagkatapos ay si Daryl ay direktang sumugod kay Guido. Tumalon siya sa ibabaw ng kanyang elepante at dinesormahan siya, ngunit pumagitna si Jizzo. Sa sandaling iyon, tumalon siya sa ibabaw ng elepante kasama ang kanyang kabayo, nakipag-ugnayan kay Daryl, at pagkatapos ay ligtas na dinala ang prinsipe. Naghanda si Francine na atakihin siya, ngunit pinigilan siya ni Arsalan. Si Guido at ang kanyang hukbo ay tumakas matapos ang paglipol ng mga elepante sa digmaan, na minarkahan ang tagumpay para kay Arsalan at Rakim. Sa Royal Palace ng Sindo, sinabihan ni Guido si Jizzo para sa pagkuha sa kanya at pagtakas mula sa labanan, sinabi na kung siya ay nanatili sa likod, sila ay nanalo pa rin. Isinusumpa niya si Jizzo at ang punong ministro pati na rin, at sa wakas ay napagtanto ng punong ministro na pinili niyang maglingkod sa maling prinsipe. Gayunpaman, ang may sakit na hari ng Sindo ay biglang nagkamalay, na nagdala ng hindi inaasahang twist sa kwento. Agad na pinuntahan siya ni Guido para sabihin ang tungkol sa pag-atake ni Rakim sa kabisera upang kunin ang trono sa pamamagitan ng puwersa. Hiniling niya sa kanyang ama at sa Crown Prince na wakasan ang hidwaan na ito, ngunit alam ng matandang hari na alinman sa kanyang dalawang anak na lalaki ay hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Kaya naman ipinahayag niya na ang kanyang kahalili ay pipiliin ng isang tunggalian sa harap ng mga Diyos. Nang makarating ang balitang ito kay Rakim, agad siyang tumungo kay Arsalan. Sinabi niya na maaari nilang pangalanan ang isang kinatawan na lalaban sa kanilang ngalan sa tunggalian, at narito siya upang hilingin na ipadala ni Arsalan si Daryl upang lumaban sa ngalan niya. Nagulat si Arsalan sa biglaang kahilingan, ngunit naniniwala siya na hindi magpapatalo si Daryl sa sinuman, kaya nagpasya siyang ipadala siya bilang kinatawan ni Rakim. Nang matanggap ni Guido ang balitang ito, nagalit siya na ang kanyang kapatid sa ama ay pumili ng isang Parthian upang labanan ang tunggalian na magpapasya sa kapalaran ng Sindo. Kaya't nagpasya siyang palayain si Bagodor, ang pinakamaligalig sa mga bilanggo na nakakulong sa mga piitan ng palasyo, at gawin siyang kanyang kinatawan. Kinabukasan, tumungo si Arsalan at ang kanyang grupo sa kabiserang lungsod ng Sindo na umiiwas sa matatalim na tingin ng mga tao. Dumating sila sa arena kung saan magaganap ang tunggalian, at ipinakilala ni Rakim si Arsalan sa kanyang ama bago umupo sa kanyang tabi. Ang butas na lugar sa paligid ng arena ay nasusunog, at ang mga ward ay naglalagablab habang papasok si Daryl mula sa kabilang panig. Lumalabas din si Bagodor, itinatabi ang mga sundalong humawak sa kanya gamit ang makapal na tanikala. Siya ay umuungal ng malakas upang kalampagin ang buong arena, at pagkatapos ay inalis ang kanyang mga kadena gamit ang malupit na lakas. Ang dalawang mandirigma ay lumakad sa arena, at ang mga tulay ay itinaas sa hudyat ng hari. Nagsimula ang tunggalian, at si Bagodor ay sumugod kay Daryl, pinamamahalaan ang paglipad ng kanyang kalasag na may ilang mga hit. Iniwasan ni Daryl ang mga pag-atake ni Bagodor at pagkatapos ay hinampes ang kanyang katawan, ngunit si Bagodor ay tumawa lang dahil medyo mababaw ang sugat. Pinipigilan niya si Daryl sa pagtatanggol at bigla, ang walang humpay na pag-atake ay nahahati sa dalawa ang espada ni Daryl, at halos mawalan siya ng ulo sa susunod na pag-atake. Nailigtas ni Daryl ang kanyang sarili mula sa pag-atake, ngunit siya ay nasa isang malinaw na kawalan ngayon. Kinakailangan ang lahat ng kanyang pagsisikap upang maiwasan ang mga pag-atake ni Bagodor, at kapag nakakita siya ng pagkakataon, tinusok niya ito gamit ang kanyang putol na espada. Gayunpaman, itinaboy lang siya ni Bagodor, at halos hindi na iwasan ni Daryl na mahulog sa nagninangas na hukay sa ibaba. Patuloy na itinutulak ng higanteng lalaki si Daryl pabalik, ngunit habang dinadala niya siya sa gilid ng arena, sinilaban ni Daryl ang kanyang balabal at itinapon ito sa kanyang mukha. Nataranta si Bagodor dahil sa apoy at nalaglag ang kanyang sandata, at sa oras na makalaya siya mula sa apoy upang muling salakayin si Daryl, nawala na ang kanyang momentum. Nahuli lang ni Daryl ang isa sa kanyang mabangis na pag-indayog ng mga kamao, at pagkatapos ay inilabas ang isang punyal na itinatago niya sa lahat ng oras na ito at tinusok si Bagodor sa lalamunan, na agad na nasawi. Idineklara ng matandang hari si Daryl bilang ang nanalo at si Rakim bilang kanyang tagapagmana, ngunit hindi pumayag si Guido na tanggapin ang resulta ng tunggalian. Itinutok niya ang kanyang espada sa kanyang ama at sinabihan itong ibigay sa kanya ang trono ngayon din.
Humarap si Rakim upang protektahan ang kanyang ama, at parehong tinawag ng mga prinsipe ang kanilang mga bantay, at sumiklab ang isang labanan. Nagpasya si Neres na hindi sila dapat makisali, kaya pinamunuan niya ang kanyang grupo palabas, ngunit sinalakay sila ng mga sundalo ni Guido doon. Pinipigilan sila ni Neres at ng iba pa, habang pinangungunahan ni Francine si Arsalan. Gayunpaman, naabala siya sa pakikipaglaban sa iba pang mga sundalo, at isang lalaki ang sumugod patungo sa hindi nababantayang Arsalan. Sa kabutihang palad, dumating si Jizzo doon sa sandaling ito at hinampes ang lalaki bago ihatid ang prinsipe sa kaligtasan. Sa kabilang banda, lalong naiinip si Guido dahil nabigo ang kanyang mga bantay na mahuli si Rakim or ang hari. Ang punong ministro ay yumay na at sinabihan si Guido na tanggapin ang pagkatalo ngayon. Gayunpaman, ang galit na si Guido ay inakusahan siya ng pagtataksil sa kanya at pagsali sa panig ni Rakim, at hinampes niya ito. Ang eksenang ito ay nagpasindak sa lahat, at ang magkabilang panig ay tumigil kaagad sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, umungal si Daryl, hinihiling sa lahat na ibaba ang kanilang mga sandata. Ipinaalala niya sa kanila na ito ay isang tunggalian sa harap ng mga Diyos, at kailangan nilang tanggapin ito bilang isang banal na utos. Hinahamon niya ang sino mang hindi kontento sa desisyon na labanan siya ng one-on-one, at ang lahat ng mga sundalo ay biglang nagsimulang sabihin ang kanyang pangalan. Sa halip, nalulugi si Guido ngayon. Hindi sinusunod ng kanyang mga sundalo ang kanyang mga utos, at inutusan ni Rakim ang kanyang mga tauhan na arestuhin siya at dalhin siya palayo. Maya-maya lang, dumating si Jizzo doon para makita ang adoptive father niya. Sinabi sa kanya ng punong ministro na ito ay isang angkop na wakas para sa isang taong piniling maglingkod sa maling Panginoon, at humiling sa kanya na huwag gumawa ng parehong mga pagkakamali. Nasawi siya pagkatapos iyon, at hindi mapigilan ni Jizzo ang pag-iyak sa kanyang katawan. Di nagtagal pagkatapos nito, nasawi din ang matandang hari, at ang mga tao mula sa malalayong mga lungsod ay nagpunta doon upang magdalamhati sa kanya. Umiiyak si Rakim sa kanyang libing, ngunit masasabi ni Neres na ito ay isang napakahusay na pagganap sa pag-arte. Nang maglaon, pinalaya ni Arsalan si Jizzo, na nakakulong sa mga kulungan sa ilalim ng lupa, at hiniling sa kanya na magtrabaho para sa kanya ngayong wala na siyang Panginoon. Bago makapagbigay ng sagot si Jizzo, pumunta si Rakim kay Arsalan at inanyayahan siya sa isang piging na gaganapin mamaya sa gabi. Kay Guido pala talaga ang handaan. Sa Sindo, isang miyembro ng royalty ang tatapusin. Siya ay tinatrato sa kanyang huling kapistahan bago iyon. Pinagpapawisan si Guido habang kinakabahan siyang umiinom, at nang dumating si Rakim upang suriin siya, bumagsak siya at humingi ng tawad. Tumanggi si Rakim na patawarin siya at kinukot siya ang kahabag-habag na kalagayan niya. Sa sandaling iyon, dumating doon si Arsalan at ang kanyang grupo, at naniniwala si Guido na siya ang dahilan ng kanyang mga kasawian. Nagpasya siyang tapusin man lang si Arsalan bago siya masawi at inatake siya ng isang matulis na piraso ng plato. Gayunpaman, ang agila ni Conrad ay dumating doon sa tamang oras at inatake ang isa sa mga mata ni Guido na pinilit siyang lumuhod. Nang makita ang hindi magandang tanawin na ito, nagpasya si Rakim na bilasin ang pagpaslang sa kanyang kapatid sa ama, at siya ay tinapos kaagad. Kinabukasan, binisita ni Rakim si Arsalan at tinanong kung aalis na siya papuntang Parshan sa susunod na araw. Sa pagkuha ng kumpirmasyon, ang bagong hari ng Sindo ay nagpasya na magpadala ng 3,000 cavalrymen kasama si Arsalan bilang pasasalamat. Sinabi ni Arsalan na kailangan lang niya ng 500, ngunit iginiit ni Rakim at pinayagan siyang tanggapin ang kanyang unang alok. Ang mga ministro ay hindi natutuwa tungkol doon, ngunit sinabi ni Rakim na ipinapadala niya ang 3,000 sundalo upang sirain ang mga sundalo ng Parshan mula sa loob. Nagulat ang mga ministro na ipagkakanulo niya ang isang taong tumulong sa kanya ng husto, at tumugon si Rakim na makakatulong ito kay Arsalan sa pagbuo ng kanyang karakter. Gayunpaman, narinig ni Jizzo ang lahat ng ito. Kinabukasan, umalis si Arsalan at ang kanyang hukbo sa Sindo kasama ang 3,000 kabalyero na ibinigay ni Rakim, ngunit hindi sumama sa kanila si Jizzo. Sa gabi, ang mga sundalong Sindo ay tumungo sa kanilang mga tent upang sorpresahin ang mga puwersa ng Parshan, at si Rakim ay nasa malapit din upang makita ito. Habang nakikita niya ang maraming sunog mula sa kanilang campsite, naniniwala siya na ginawa ng kanyang mga puwersa ang kanilang trabaho ng maayos.
Siya ay nauna upang hulihin si Arsalan, ngunit sa kanyang sorpresa, nalaman niyang ang kanyang mga sundalo ay nahuli at siya ay pumasok sa isang bitag. Biglang inatake ni Daryl ang kanyang hukbo, at sa kanyang pahiwatig, ang ibang mga sundalo ng Parsian ay sumama rin sa aksyon. Sinubukan ni Rakim na tumakas, ngunit ang kanyang daan ay hinaranggan ni Francine. Ibinaba niya ang kanyang sandata, ngunit pagdating ni Arsalan, binato niya ito ng isang nakatagong talem, na pinigilan ni Jizzo. Naiintindihan ni Rakim kung ano ang nangyari dito, at kinumpirma ni Neres na matapos marinig ang kanyang masamang plano, binalaan sila ni Jizzo tungkol dito, kaya nag-iingat sila. Nakatali si Rakim at dinala sa harap ni na Arsalan at Narses. Ibinunyag nila na plano nilang hulihin siya at dalhin siya sa Parsian sa loob ng 2 taon. Iniisip ni Rakim na malapit nang matapos ang oras, ngunit ipinaliwanag ni Neres na ipapaalam din nila sa mga kaaway na bansa ng Sindo na ang kanilang hari ay banihag. Napagtanto ni Rakim na babagsak ang kanyang kaharian sa loob ng 2 taon sa bilis na ito. Sumunod siya sa mga kahilingan ni Arsalan at pumirma ng Non-Aggression Treaty sa loob ng 3 taon. Umalis siya pagkatapos iyon, at pagkatapos ay opisyal na ipinangako ni Jizzo ang kanyang katapatan kay Arsalan, at bumalik sila sa Pasa. Samantala, sa royal capital ng Parsian, kahit papaano ay nagawa ni Gilliard at Hilgard na mapaalis ang uhaw sa dugo na Archpriest at ang kanyang Temple Knights, ngunit ngayon ay inookupahan nila ang isang kuta na humahadlang sa kanila na makipag-ugnayan sa Lusitania mainland. Hiniling ni Gilliard kay Hilgard na pamunuan ang isang hukbo upang kunin muli ang fortress at tapusin si Bordon, na nagiging masyadong matapang at nagdedemand kamakailan. Nagdududa si Hilgard kung ano ang gagawin, dahil alam niyang gusto ni Gilliard na sila ni Bordon ay lumaban hanggang kasawian at sirain ang isa't isa. Gayunpaman, pinayuhan siya ni General Samuel, na lumipat na ngayon ng panig, na ito na ang kanilang pagkakataon na mag-rally ng isang hukbo ng Parsian. Ang pagkatalo kay Bordon ay magiging mahalaga sa pagpapanumbalik ng Parsian, at kung magagawa nila ito ngayon, makukuha rin ito ang suporta ng mga tao. Humanga sa kanyang payo, tinanggap ni Hilgard ang gawaing ibinigay sa kanya ni Gilliard. Humihingi siya ng pondo at kalayaan upang magtayo ng hukbo sa mga Parsian, at kaagad na ibinigay ni Gilliard ang mga ito sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, nagtitipon si Hilgard ng hukbo ng 30,000 lalaking Parsian. Habang nasa daan, nabalitaan nila ang tungkol sa isang lalaking may isang mata na pumipigil sa Temple Knights na saktan ang mga inosenteng manlalakbay, at agad na alam ni Samuel kung sino ang kanilang pinag-uusapan. Nakahanap siya ng isang lalaki sa isang kuweba, at siya pala ay si Hubert, isang dating general ng Parsian Army na huminto kasama ang kanyang mga sundalo matapos marinig na iniwan ni Andrea ang kanyang mga sundalo. Malaya siyang namumuhay ngayon, nag-e-enjoy sa alak, babae, at pangangaso sa mga sundalo ng Lusitania. Nakuha siya ni Samuel sa kanilang panig, at narating nila ang target na fortress na nakaupo sa tuktok ng parang halijing bundok. Dahil walang paraan para makalusot dito, nagpa siya si Hilgard na tuyain ang mga sundalo ng Lusitania na lumabas sa pamamagitan ng pagsunog sa bandila ng yarda sa harap ng fortress, at ang galit na si Bordon ay nagpadala ng kanyang mga tropa upang tapusin siya. Ang mga sundalo ng Lusitania ay sumugod ng walang taros, at ang mga general sa ilalim ni Hilgard ay sumusunod sa diskarte ng pag-atake at pag-atras. Ang mga sundalo ng Lusitania ay patuloy na sumusunod sa kanila, at sila ay nasa gilid ni na Hilgard at Hubert mula sa magkabilang panig. Ang digmaan ay nagaganap hanggang hitang gabi, at pagkatapos magdose ng pagkatalo, ang mga sundalo ng Lusitania ay umatras sa kanilang fortress at isinara ang mga pintuan. Samantala, muling nagsama-sama si Hilgard at ang kanyang mga tauhan upang talakayin ang kanilang plano, at sa wakas ay nakita ni Hubert ang anak ng dating hari. Direkta niyang tinanong si Hilgard kung ano ang nagtulak sa kanya na maging hari, at sumagot siya na gusto niyang mabawi ang kanyang mga karapatan at magdala ng kapayapaan sa Parsian. Babanggatan na ni Hubert na siya ang nagdala sa Lusitania sa Parsian, ngunit si Xander, na nakaligtas sa pagkahulog kanina at muling sumama sa tropa, ay nagalit. Nagkaroon ng konklusyon si Hubert at sinabing hindi siya makapaglingkod kay Hilgard, kaya aalis na siya. Pinayagan niya ito at hiniling kay Samuel na gantimpalaan siya habang umaalis siya. Bumalik sa Pasa, nilagdaan ni Arsalan ang 2 napakahalagang patakaran na magpapabago sa hinaharap ng Parsian magpakailanman. Ang una sa kanila ay ang pangakong sirain ang Lusitania kung saan nananawagan siya sa lahat ng Pasa na mag-rally sa Parsian sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Ang pangalawa ay ang pangakong aalisin ang pang-aalipan pagkatapos niyang maging hari. Di nagtagal pagkatapos nito, maraming lords mula sa buong Parsia ang dumating sa Pasa upang ipangako ang kanilang katapatan kay Arsalan upang sirain ang Lusitania. Gayunpaman, may ilang mga problema din na dinadala nila. Mas maraming sundalo ang nagtitipon sa Pasa kaysa sa kakayanin ng fortress. Ang isa sa mga pinakabata at sobrang masigasig na nobles ay lumalapit sa silid ni Arsalan sa gabi at nakipag-away kay Jizo na gumaganap bilang bantay ng prinsipe. Ngayon, ang sundalo ay nagsabi ng ilang mga masasakit na bagay kay Jizo na nagalit. Ang dalawang lalaki ay malapit ng mag-away, ngunit dumating si Conrad sa tamang oras at pinilit silang tumigil. Mabilis na nakarating sa pandinig ni Arsalan ang balita, at tumakbo siya sa silid kung saan naroon sina Daryl at Nerys upang magtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Nerys na maraming tao ang naniniwala na ang mga tao sa inner circle ni Arsalan ay hindi sapat na mapagkakatiwalaan, dahil wala silang kinakailangang pedigree upang malutas ang problemang ito. Iminumungkahi ng strategist na pansamantalang i-demote siya ni Arsalan. Naniniwala siya na hanggat may karapatan siyang mamuno sa militar, ayos lang kung ibibigay nila ang kanyang posisyon bilang punong tagapayo kay Lord Lucio, na iginagalang ng lahat. Nayanig si Arsalan sa payong ito, ngunit sinabi sa kanya ni Narses na ito ang kanyang pasanin bilang kanilang pinuno. Tumawag sila ng isang pulong militar kasama sina Lucio at Conrad sa tabi ng inner circle. Ipinaliwanag ni Narses kay Lucio ang tungkol kay Hilgard na anak ng dating hari. Ipinahayag niya na kahit na may karapatan si Hilgard sa trono, pumanig siya sa Lusitania at sinaktan ang mga tao ng Parsian, kaya hindi siya dapat payagang maging hari. Naiintindihan ito ni Lucio, at nagpas siyang suportahan si Arsalan sa kanyang pakikipaglaban sa Lusitania at Hilgard. Gayunpaman, mukhang medyo down si Arsalan. Binibigkas niya ang tsismis na minsan niyang narinig tungkol sa pagpaslang ni Anders sa kanyang kapatid para umakyat sa trono, kaya naman hindi niya masisisi ang kanyang pinsan sa paghihiganti. Sinabi ni Narses na wala silang paraan upang patunayan na totoo ang tsismis, at sinabi na kailangan pa rin nilang pagsikapan na parusahan ang taong nagdala ng pagkawasak sa kanilang bansa. Tinanong niya si Arsalan kung mayroon siyang resolusyon na maging hari, at nag-alinlangan siya bago sabihin na gusto niyang tumuon sa pagpapalaya muna sa Parsian, at haharapin niya si Hilgard pagkatapos nito. Sa kabilang banda, matagumpay na nakapasok si Hilgard at ang kanyang mga tauhan sa fortress. Iniwan na ni Bordon ang fortress at nakatakas, at pinaslang ni Hilgard ang lahat ng mga kabalyero na tumangging sumuko. Samantala, nasa misyon din si Edgar na scout pasa dahil gusto niyang makilala ang kanyang sarili ngayong gabi. Siya ay nagbabalat kayo bilang isang babae at pumasok sa fortress naghahain ng inumin sa mga masasayang sundalo. Pagkatapos ay narinig niya na maraming tao ang nabigla tungkol sa patakaran ni Arsalan na palayain ang mga alipin. Nataranta si Edgar dito at nadismaya sa mga sundalong pasa na parang nanalo na sa digmaan. Pumunta siya upang ilabas ang kanyang pagkadismaya, ngunit ang lasing na kawal ay pumunta doon upang makipagsaya sa kanya muli. Galit na hinampad siya ni Edgar sa lupa, pinatumba siya, at nakita ito ni Arsalan habang dumadaan. Sinuri niya ang sundalo, na walang pakialam, at tinulungan si Edgar na lumabas ng fortress, hindi napagtanto ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nag-uusap sila sa tulay patungo sa tarangkahan, at ibinunyag ni Arsalan na matagal na niyang nakilala ang isang aliping lalaki ng Lusitania, na nagmulat sa kanyang mga mata sa katotohanan na mayroong isang mundo sa labas ng Parsia na hindi niya alam. Sa kanyang mga paglalakbay, nakita niya ang mabuti at masamang bahagi ng Parsian, at ngayon ay gusto niyang mag-ambag sa digmaan at pagandahin ang mga bagay. Sinabi sa kanya ni Edgar na ang pagpapahusay sa bansa ay trabaho ng hari, ngunit hindi mahalaga kung ano ang iyong lahi kung gusto niyang baguhin ang mundo. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay kay Arsalan ng sagot na hinahanap niya, at pagkatapos ay sinamahan niya si Edgar sa labas ng fortress at itinago siya sa isang kariton upang makatakas siya mamaya. Sa sandaling bumalik siya sa fortress, nakipagkita si Arsalan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan at ipinaalam sa kanila na wala na siyang intensyon na isuko ang kanyang karapatan sa trono kay Hilgard. Ipinahayag niya na kahit na ang kanyang pinsan ay maaaring mas angkop na umakyat sa trono ayon sa linya ng dugo, nais niyang gawing mas mabuting bansa ang Parsian bilang hari nito. Ang lahat ay lumuluhod sa harap niya at nanunumpa na susuportahan siya sa kanyang quest.
Di nagtagal, nagsimula ang paghahanda para sa kanilang marcha patungo sa kabisera, at nakita ni Narcis at Daryl ang chubby na Maharlika na muling nakipag-away kay Jizzo dahil hindi siya nasisiyahan sa pagiging nakapost sa likuran ng hukbo. Sinabihan siya ni Jizzo na kausapin si Neres tungkol dito, ngunit ang Maharlika ay masyadong galit. Gayunpaman, sinira ni Gideon ang tensyon sa pamamagitan ng pag-awit ng isang kanta, at binigyan si Neres ng sapat na oras para makialam at pakalmeyin ang sitwasyon. Gayunpaman, sinumpa ng Maharlika si Gideon bago umalis na sinasabi na ang prinsipe ay napakaraming hindi mapagkakatiwala ang mga karakter sa paligid niya. Sa gabi, nakipag-away si Gideon sa ampon na nakababatang kapatid ni General Sheikah, na pinaginhawa niya sa kanyang paghihirap. Hindi lang siya kinukutya ni Gideon kundi pati na rin ang chubby na Maharlika mula kanina. Sa sandaling iyon, hinagis ni Francine ang isang punyal malapit sa kanila at sinabihan silang tumigil sa pakikipaglaban sa harap ni Arsalan. Dumating doon sina Arsalan at Daryl, at sinuntok ni Daryl si Gideon dahil sa panunuya sa mga Maharlika. Kinausap siya pabalik ni Gideon, at bilang resulta, agad siyang pinalayas ni Arsalan. Tinanggap ito ni Gideon, at sinabing hindi niya binalak na maglingkod sa kanyang hukuman. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang kilos na isinaayos ni Neres, at si Gideon ay kasama dito. Nais nilang palayasin siya ni Arsalan upang iwaksi ang mga alalahanin ng mga Panginoon, at kahit na pagkatapos na itapon dito, ang music hero ay nagpunta sa isang misyon upang makahanap ng isang tiyak na tao. Samantala, ipinaliwanag ni Neres ang kanilang diskarte sa lahat ng mga Panginoon at mga Heneral. Sinabi niya na kailangan nilang kunin ang Fort of Saint Emmanuel, na nasa teritoryo ng Lusitania, at gamitin ito bilang base upang bawiin ang kanilang kabisera. Mahirap ang lupain, ngunit ang Panginoon ng Kuta ay hindi bihasa sa labanan, at plano ni Neres na samantalahin ang kahinaang iyon. May isa pang fortress sa daan, at ang mga Maharlika ay nagboluntaryo na kunin ito para sa kanila. Pero sabi ni Neres, wala silang planong makipag-away doon. Para hindi sila masyadong madisastified, sinabi ni Arsalan sa mga Maharlika na ayaw niyang mawalan ng mahahalagang tao sa isang labanan na hindi na kailangang labanan, at hiniling sa kanila na bumaba sa pwesto. Gayunpaman, sa susunod na araw, ang tatlong Maharlika ay masyadong nadala at nagmarcha sa unahan ng pangunahing tropa. Nakita nila ang ilang sundalo ng Lusitania na naghihintay sa kanila, at sinusugod nila sila nang hindi kinukumpirma ang sitwasyon. Nahulog sila sa kanilang bitag at ganap na nahiwalay sa pangunahing hukbo. Nalaman ni Arsalan ang tungkol dito sa gabi, at agad niyang inutusan ang hukbo na huminto at mag-organisa ng isang search party. Ipinadala na ni Neres sina Eric at Fride sa misyon, ngunit bumalik sila na walang dala dahil masyadong matarik ang lupain, at walang buwan sa kalangitan. Habang nanlulumo ang lahat, narinig ni Arsalan ang tunog ng isang loop na pinapatugtog sa malapit at napagtanto na natagpuan ni Gideon ang nahiwalay na mga sundalo. Samantala, ang tatlong Maharlika at ang kanilang mga kawal ay napapaligiran sa lahat ng panig ng kanilang mga kaaway. Handa silang magbuwis ng buhay para matiyak na hindi mapipigilan si Arsalan, ngunit biglang dumating ang Pasa Army doon. Kasama nila, pinamamahalaan ng mga Maharlika na talunin ang mga sundalong Lusitania. Pagkatapos, lumuhad sila kay Arsalan para humingi ng tawad. Tinanong nila siya kung bakit hindi niya sila pinabayaan at nagpatuloy, at sumagot si Arsalan na kahit na kailangan ang mga sakripisyo sa labanan, nais niyang maraming tao ang mabuhay hanggat kaya nila. Sa kabilang banda, aalis na si Gideon nang matagpuan siya ni Francine. Hindi niya sinubukang pigilan siya ngunit ipinarating sa kanya ang mensahe ni Arsalan, humihingi ng paumanhin na ginawa siyang kontrabida sa kanilang akto. Bilang tugon, kinakantahan lang siya ni Gideon ng isang kanta ng bani at hinihiling sa kanya na kantahin ito sa kanyang sarili sa tuwing namimiss niya ito. Pagka-Saban nun, umalis na siya. Bumalik sa kabisera, nabalitaan ni Gilliard na si Arsalan ay namumuno sa isang hukbo na may humigit kumulang 50,000 sundalo, ngunit naniniwala ang kanyang mga nasasakupan na ang bilang ay maaaring gawa-gawa lang. Sa tingin nila, 30,000 sundalo lamang ang pinamumunuan ni Arsalan dito, ngunit inutusan sila ni Gilliard na mag-rally ng isang hukbo ng 100,000 sundalo upang lubusang durugan sila. Iniisip ng mga sundalo na sobra-sobra iyon, ngunit sa sandaling iyon, dumating din doon si Hilgard at sumang-ayon kay Gilliard. Hiniling niya sa kanya na ipahiram sa kanya ang 70,000 tropa, at kasama ang 30,000 tauhan sa ilalim niya, jijibay nila si Arsalan.
Pumayag si Gilliard ngunit binalaan si Hilgard na pinapahiram lang niya sa kanya ang mga sundalo, at gusto niyang bumalik sila pagkatapos ng digmaan. Bumisita si Hilgard kay Andrew pagkatapos noon para sabihin sa kanya na susunod na siyang lalaban sa kanyang anak. Tinatawanan lang siya ni Andrew, sinabihan siyang huwag nang maniwala na mananalo siya. Sinabi niya na ang kanyang ginawa ay ayon lamang sa propesya, at ginagawa rin niya ito nang hindi namamalayan. Galit na galit si Hilgard sa kanya, ngunit nagpasya siyang hayaan siyang mabuhay ng mas matagal. Pansamantala, pinasok ni na Eric at Frida ang isang pub at nalaman na ang kalaban ay darating sa kanila kasama ang isang hukbo ng 100,000 sundalo. Nalaman din nila na ang isang general na nagngangalang Samuel ay nagtatrabaho ngayon sa ilalim ni Hilgard, at ipinadala ang balitang ito kay Arsalan, na nagtataka kung paano maaaring lumipat ang gayong tapat na tao. Anyway, nagsisimula silang maghanda para sa digmaan. Nagsasanay si Arsalan kasama si Daryl ngunit madali siyang nadisarmahan. Gayunpaman, nang makita kung gaano ka-curious na pinagmamasdan sila ng mga sundalo, nakakuha siya ng ideya. Itinakda niya ang mga ekspertong gumagamit ng armas ng kanyang hukbo upang turuan ang mga baguhan kung paano gamitin ang mga armas ng mas mahusay. Sa kabilang banda, si Count Bobby, ang Panginoon ng Fort Emmanuel, ay lumabas na ama ni Edgar. Hinayaan niya ang hukbo sa ilalim ni Hilgard na makapasok sa kuta, at hindi nasisiyahan si Edgar sa pagpapapasok sa mga pasa dito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Bobby na ito ang utos ng hari, at plano nilang durugan ang mga puwersa ni Arsalan sa paparating na labanan ng buong lakas. Kinabukasan, nakarating din si Arsalan at ang kanyang mga puwersa sa Fort Emmanuel. Di nagtagal, nagsimula ang digmaan, at ang mga sundalo ng pasa ay umangkas sa fortress, at sinubukan ng mga sundalong Lusitano na pigilan sila. Nangangamba ang mga commander ng hukbo ng pasa nang makita nila si Samuel sa hanay ng kalaban, at medyo nababawasan nito ang kanilang moral. Gayunpaman, nagpatuloy ang labanan, at pagkaraan ng ilang oras, bumukas ang mga tarangkahan ng fortress habang pinamumunuan ni Xander ang mga kabalyeryo upang salakayin ang pagod na mga sundalong pasa. Ang ibang mga kawal ay umatras nang makita siya, ngunit hindi sila makakalayo ng hindi nadudurog. Pinagmamasdan ito ni Darren mula sa malayo at kinuha ito bilang kanyang cue para sumali sa labanan. Pinoonin niya ang mga kabalyeryo, at kasama ang tulong ng mga maharlika at Jezzo, sinimulan nilang bawasasin ang kawal na kalaban. Kasabay nito, si Conrad ay pumasok sa mga imburnal kasama ang isang maliit na grupo ng mga sundalo upang buksan ang mga tarangkahan mula sa loob, ngunit nakita niya si Samuel na nagtatanggol sa landas. Nakikibahagi sila sa isang labanan ng parehong may mga espada at mithiin, habang kinamumuhian ni Conrad si Samuel sa paglilingkod sa isang lalaking nagdala ng mga kaaway sa kanilang kabisera para lamang matupad ang kanyang paghihiganti. Sa gitna ng kaguluhang ito, wala pang nakapansin na nakiisa na rin sa aksyon si General Hubert. Maaring hindi niya pinapaborin ang sino man sa mga prinsipe, ngunit kinamumuhian niya ang mga Lusitanians, at sapat na iyon na dahilan para siya ay gumawa ng kalituhan sa larangan ng digmaan ng mag-isa. Samantala, si Edgar ay nakikipaglaban din sa mga frontline na parang relihiyosong panatiko. Siya ay nagkaroon ng unang karanasan na pumaslang ng isang kaaway na nag-iiwan sa kanya na panginginig, at sa lalong madaling panahon ay isang grupo ng mga sundalo ng pasa ang nag-uumog sa kanya, at siya ay nahulog mula sa kanyang landas. Bigla niyang napansin si Eric sa bangin at naalala niya ito mula sa kabisera, kaya sinundan niya ito. Sa kabilang banda, dumiretso si Xander patungo sa tent ni Arsalan para salakayin siya, ngunit pagkatapos niyang gibain ang tent, nalaman niyang ito ay isang decoy. Ang kanyang mga sundalo ay nakulong sa isang pasukan at labasan lamang, at pinaulanan sila ng mga arrow at tirador ng mga tropang pasa. Tumakbo si Xander para lang makita si Daryl na naghihintay sa kanya na mag-isa. Ipinagpatuloy nila ang labanang iniwan nilang hindi kumpleto sa huling pagkakataon, at nagawang tusukin ni Daryl ang puso ni Xander. Gayunpaman, ang salamangkero ay lumabas sa mga anino upang atakihin si Daryl na pinalihis ang kanyang arrow sa tamang oras. Agad na naglaho ang salamangkero pagkatapos nito, isinama si Xander. Sa kabilang banda, sinundan ni Edgar si Eric at nakarating sa tunay na pangunahing kampo ng mga puwersa ng Parsian kasama ang ilang mga sundalo. Pumasok siya sa tent ni Arsalan para makita ang Crown Prince at laking gulat niya nang makita si Arsalan doon. Wala siyang maintindihan, kaya lumapit si Arsalan sa kanya, ipinakilala ang sarili bilang Crown Prince of Parsian.
Galit na galit si Edgar, at inakusahan si Arsalan na niloloko siya sa lahat ng oras na ito. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit pumasok si Eric at nagawa niyang iligtas ang prinsipe. Maya-maya lang, dumating doon si Daryl at ang iba pa, pinaslang ang mga kasama ni Edgar at kinukulong siya. Sinabihan siya ni Arsalan na sumuko, ngunit naghagi si Edgar ng lampara upang magsimula ng apoy at tumakas gamit ang kaguluhan. Naghanda si Frida na sundan siya, at pinayuhan siya ni Neres na bantayan ang lalaki dahil tiyak na pumunta siya rito gamit ang ilang lihim na daanan. Bumalik sa base camp, pinasalamatan ni Arsalan si Eric at pinagamot siya. Sa gabi, bumalik si Daryl sa kampo, at sinabi sa kanya ni Arsalan na personal siyang sasali sa labanan ngayon. Ipinahayag niya na dahil pantay-pantay ang kanilang puwersa hanggang sa puntong ito, tungkulin niya bilang pinuno na makipaglaban sa kanyang mga tauhan at pataasin ang kanilang moral. Sa susunod na umaga, nakahanap din si Frida ng paraan para makalusot sa fortress, at nagpadala siya ng mensahe kay Neres na nagsasabi sa kanya na malapit na niyang buksan ang mga gate. Naglalakad si Arsalan sa harapan ng kanyang mga tropa para bigyan sila ng sigla at pagkatapos ay inutusan silang mauna. Nagsisimula muli ang labanan, ngunit sa pagkakataong ito, nasa loob na ng kuta si Frida at ang kanyang mga tropa. Inatake nila ang mga sundalong Lusitania na nakatalaga sa dingding at binuksan ang mga tarangkahan, na pinahintulutan ang kanilang pangunahing puwersa na pumasok kasama si Daryl sa pangunguna. Nauuna sina Daryl at Conrad sa kabalyeryo ng kaaway, at ang iba pang mga mandirigma ay nakikipaglaban sa iba pang mga sundalo. Biglang sinugod ng ilang sundalong Lusitania si Arsalan mula sa likuran. Sa kabutihang palad, dumating si Hubert doon sa sandaling iyon, at hindi niya hinayaang maabot ng mga sundalo ng Lusitania ang prinsipe. Nagulat si Arsalan nang makita siya, at sinabi ni Hubert sa kanya na magpatuloy at patunayan na siya ay karapat-dapat na maging isang hari. Sinimulan niyang sugurin ang mga kaaway sa likuran, at gamit ang pagkakataong ito, si Arsalan at ang iba pa ay sumugod sa pangunahing kuta. Napag-alaman nilang hinarang ni Samuel ang pasukan gamit ang mga sibat, kaya't iniwan nila ang kanilang mga kabayo at sinimulang sabakin ang kalaban sa paglalakad. Nauna sina Arsalan at Daryl habang nakikipag-usap si Neres kay Samuel, ngunit sa loob ng kuta, sila ay tinatanggap ng mga archers ng Lusitanian na patuloy na umaatake sa kanila. Si Francine ay lumalakad sa mga palaso na walang kibo, na nagpapahayag na sa pamamagitan ng biyaya ng kanyang Diyos, ang mga palaso ng mga lalaking ito ay hindi makakapanakit sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nagpapatunay na totoo, at walang palaso ang nakakatamas sa kanya habang madali niyang tinapos ang mga kaaway. Gamit ang pagkakataong ito, sumugod sina Arsalan at Daryl at narating ang silid kung saan naghihintay si Hilgard sa kanila kasama si Count Bobby. Handa si Daryl na makipaglaban kaagad sa kanya, ngunit gusto ni Arsalan na makipag-usap muna sa kanyang pinsan. Inalis ni Hilgard ang kanyang maskara habang sinasabi niya na walang dapat pag-usapan at ipinahayag na, pagkatapos siyang tapusin, kukunin niya ang trono ng Parsian. Sinubukan ni Arsalan na kumbensihin siya na pareho sila ng kaaway, ngunit matatag si Hilgard sa pagpaslang sa kanya, kaya nagpa siya si Daryl na labanan siya. Nagsasalpukan sila ng mga espada at nahuhulog sa bintana, nakasabit sa matitibay na baging upang maabot ang lupa. Pareho silang halos magkapantay sa husay at lakas, kaya matindi ang laban nila, na walang nakakalamang ng mahigit ilang segundo. Sa kanilang makapangyarihan at matikas na swordplay, sinubukan nilang itulak pababa ang kanilang kalaban, ngunit ang balanse ng laban ay hindi pumapabor sa sino man ng matagal. Sa dulo, nagpa siya silang tapusin ito sa susunod na galaw at sumugod ang isa't isa ng buong bilis. Nagtamaan sila, na nagtamo ng matinding pinsala, ngunit si Daryl ang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, tumanggi si Hilgard na tapusin siya dahil gusto niyang sumuko siya bago siya masawi. Ipinatawag niya ang mga maitim na salamangkero, na nagtatrabaho sa kanya mula sa mga anino, at dinala nila siya sa ligtas na lugar dahil siya ay masyadong nasugatan para lumaban pa. Samantala, ang labanan ay napanalunan ng Parsian Army, at ang mga sundalo ng Lusitania ay banihag. Inutusan ni Conrad ang kanyang mga sundalo na huwag saktan ang sinuman, at huwag manloob sa alinmang bahay dahil sila ay mula sa isang sibilisadong bansa. Gayunpaman, ang mga debotong babae ng mga kuta ay biglang nagsimulang tumalon hanggang masawi ng isa-isa mula sa isang mataas na tore. Nagulat si Arsalan nang makita ito, at hiniling kay Bobby na pigilan silang masawi ng walang kabuluhan dahil hindi sila masasaktan.
Gayunpaman, ang matandang Panginoon ay nagpapasalamat lamang kay Arsalan sa kanyang kabaitan. Bumunot siya ng punyal, na nagsasabi na ito ang landas ng pananampalataya ni Yarda. Mas gugustuhin nilang kunin ang kanilang buhay kaysa mamuhay bilang mga bilanggo sa mga Persian army. Sinubukan ni Arsalan na pigilan ang matanda, ngunit wala itong silbi, at tinusok niya ang sarili at nahulog mula dito. Dumating doon si Edgar sa huling sandali at nakita niya si Arsalan na hawak ang dagwang punyal, habang si Count Bobby, ang lalaking nagpalaki sa kanya, ay bumagsak sa kanyang kasawian. Naniniwala siya na kagagawan ito ni Arsalan, kaya galit siyang inatake nito. Sinubukan ni Arsalan na pigilan ang kanyang mga pag-atake habang ipinapaliwanag na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Itinulak niya si Edgar, at nalaglag ang kanyang helmet sa kanyang ulo upang ipakita ang kanyang mahaba at umaagos na buhok. Natigilan si Arsalan nang malaman na ang babaeng nakita niya sa pasa noong araw na iyon ay si Edgar. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na tinapos ng konde ang kanyang sarili, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Edgar at patuloy siyang inaatake. Nagawa niyang itulak si Arsalan sa lupa at tatapusin na sana siya nang hamarang ang palaso ni Francine sa kanyang daraanan. Dumating doon si Francine at iba pang mga sundalo upang iligtas si Arsalan, at mabilis nilang pinigilan si Edgar na maaari lamang magsabi ng masama sa kanila. Pagkatapos nito, nagmamadaling pumunta si Arsalan sa hardin at nahanap doon ang nasugatan na si Daryl. Humingi ng paumanhin si Daryl sa hindi pagtapos kay Hilgard, ngunit sinabi sa kanya ni Arsalan na ayos lang dahil nanalo sila sa labanan. Sa labas, binabantayan ng mga sundalong pasa ang mga residente ng kuta na sumuko at ginagamot ang mga pinsala mula sa magkabilang panig. Si Daryl ay tumanggap ng paggamot mula kay Jizzo, at si Conrad ay dumating upang suriin din siya. Nagulat siya nang marinig na may isang tao na kayang talunin ang pinakadakilang mandirigma ng Persian, at sinabi ni Daryl na ang tanging dahilan kung bakit siya iniwan ni Hilgard na buhay ay dahil hindi siya nasisiyahan sa isang maliit na tagumpay. Nang maglaon, binisita ni Arsalan si Edgar na nakakulong. Babae pala siya all along, nagpapanggap lang na lalaki para maging kabalyero. Narinig niya mula sa mga attendant ni Bobby na tinapos niya ang sarili niyang buhay, kaya hindi na siya galit kay Arsalan ngayon. Hinalok siya ni Arsalan ng pagkain, hinihiling sa kanya na isipin na nauubos niya ang rasyon ng kaaway sa pamamagitan ng paggawa nito. Habang kumakain siya, hiniling sa kanya ni Arsalan na magkwento. Sinabi ni Edgar na siya ay inampon sa isang pamilya ng kabalyero na walang tagapagmana, kaya nagpasya siyang maging isang lalaki upang maging tagapagmana nila. Mabilis silang nagkamabutihan, ngunit pagkatapos ay dinala ni Arsalan ang talakayan sa digmaan at relihiyon, na iniiba ang mood ni Edgar dahil wala siyang naririnig na anumang masama tungkol sa kanyang relihiyon. Anyway, inatasan siya ni Arsalan na mag-alay ng panalangin sa mga nasawi na sundalo ng Lusitania at binuksan ang kanyang selda ng bilangguan bago pumunta. Kinabukasan, nag-alay ng panalangin si Francine sa mga nasawi na sundalo ng Persian, at tinawag si Edgar na gawin din ito para sa mga sundalo ng Lusitania. Di nagtagal pagkatapos nito, sinunog ng hukbo ng Persian ang kuta dahil hindi nila maiiwan ang sinumang sundalo dito, at hindi nila isasapanganib na mahulog din ang kuta sa mga kamay ng kaaway. Dinala nila ang mga nasugatang sundalo ng Lusitania, at sinubukan ni Edgar na magbigay ng tulong medikal, ngunit siya ay kakilekilabot dito, kaya nagpa siya si Eric na turuan siya ng tamang paraan. Hindi nagtagal ay inilaan ni Edgar ang kanyang sarili sa pag-aalaga sa mga may sakit at nasugatan sa mga Lusitania, paminsan-minsan ay tumatanggap ng mahahalagang aral mula kay Francine at sa iba pa. Samantala, ang Persian army, na pinamumunuan ng confident na si Arsalan, ay patuloy na nagmamarcha patungo sa kanilang kabisera upang bawiin ito mula sa kanilang mga kaaway.